Naglalaro lang ang lalaki nang sabihan niya ang kanyang kasintahan na si Anil. Gusto lang niyang maramdaman ang kakaibang kilig ng pagbabanggaan ng apoy at yelo pero biglang bumuka ang bibig nito hanggang sa kanyang mga tainga. Ang nakakakilabot niyang sigaw ay tumagos sa headset at umabot sa lalaking nagtutulak pa rin ng tore, pero sa halip na mataranta, kalmado niyang sinira ang kristal ng kalaban. Pagkatapos, gamit ang kanyang memorya, binuksan niya ang pinto na kinakalampag ng kanyang magandang kapitbahay. Sinabi niyang maaari siyang pumasok at magtago, pero kailangan muna niyang ipikit ang kanyang mga mata. Sumunod ang babae, na nagpapahiwatig na basta't makapasok siya, maaari niyang gawin ang kahit anong gusto niya. Mas mukha itong isang madilim na kasunduan kaysa sa isang pakiusap. Sa sumunod na segundo, iwinasiwas ng lalaki ang kutsilyo at pinugutan siya ng ulo ng walang pag-aalinlangan. Isang system prompt ang lumitaw, potensyal na zombie ay natanggal, mga puntos ay nakuha. Ang pangalan ng lalaki ay Lin Fan, isang ordinaryong interior designer na mag-isang naninirahan. Isang oras ang nakalipas, mabait niyang tinulungan ang isang desperadong kapitbahay, ngunit bigla itong nag-mutate at kinagat siya hanggang mamatay. Sa sandaling namatay siya, kahit paano ay nakakonekta siya sa isang survival system ng zombie apocalypse. Ang koneksyong iyon ay nagpaatras ng oras, ibinabalik siya isang oras bago ang kanyang kamatayan. Ginamit ni Lin Fan ang kanyang mga bagong puntos sa lakas, naramdaman ang pag-akyat ng kanyang kapangyarihan sa loob ng ilang segundo. Samantala, ang pugot na katawan ng magandang kapitbahay ay nakaakit ng isa pang zombie sa lugar. Nang buksan ni Lin Fan ang pinto, sa wakas ay napansin siya nito, lumingon ang pilipit nitong ulo at ang mga bulok na mata ay tumitig sa kanya. Ilang segundo ang lumipas. Umungol ng malalim ang nilalang at sumugod sa sariwang karne. Kumatak muli si Lin Fan. Isang malinis na hiwa at gumulong ang ulo ng zombie. Nagpakita muli ang system ng mensahe, zombie na patay, mga puntos nakuha. Habang nakatitig sa kalahating buo na bangkay ng kanyang kapitbahay, napagtanto ni Lin Fan na marami pang zombie ang darating. Ang kailangan lang niyang gawin ay magtago sa likod ng pinto at tambangan sila. Makalipas ang isang oras, nagtambak na ang mga bangkay sa pasilyo. Skyrocketed ang kanyang mga puntos. Pagkatapos, hinanap niya ang katawan ng kapitbahay, ngunit hindi ito matagpuan. Teka, huwag mong sabihing kinain na siya, problema yan. Kadiri to. Magsisimula na silang mabulok. Pampublikong ari-arian ang pasilyo. Mas mabuting linisin ko na ang kalat na ito. Kumuha siya ng lubid at itinali ang lahat ng bangkay ng akmang hihilahin na niya ang mga ito sa tambakan ng basura. Nagsimulang kumurap ang ilaw sa kisame na may malakas na ugong. Pagkatapos sa kanto, isang anino ang lumitaw. Isang lalaking naka-wheelchair na dahan-dahang gumugulong pasulong. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na adik na minsang nakuryente sa pagnanakaw ng kable. Nakaligtas lamang siya sa pamamagitan ng pagkawala ng kanyang mga binti. Nang makitang buhay si Lin Fan, umungol ng parang hayop ang lalaki at sumugod sa sariwang karne. Kalmadong iwinasiwas muli ni Lin Fan ang kanyang kutsilyo, isa na namang malinis na pagpugot. Tio Zhang, di ba sa second floor ka nakatira? Paano ka nakarating sa pito? Pumunta ka pa rito para ipahiram sa akin ang wheelchair mo. Sakto ang dating mo. Iniisip ko pa naman kung paano ko ibababa ang mga bangkay na ito. Masyado kang mabait, Tio Zhang. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko rin kapag tapos na ako. Dahil doon, itinapon ni Lin Fan ang lahat ng bangkay sa basurahan sa ibaba. Hindi pa rin makapaniwala si Lin Fan. Talagang nagwakas na ang mundo. Para mabuhay, kailangan niyang mag-ipon ng mga supply. Ngunit pagkatapos ay nagtaka siya, basura ba o recyclable ang mga bagay na ito? Nakakainis talagang mamuhay mag-isa. Walang makausap, walang sasagot sa mga walang kwentang tanong niya. Sakto namang kumaway sa kanya ang anak na adik ni Tio Joe mula sa second floor. Binuli na dati ng kalbong yun si Lin Fang. Minsan niyang ninakaw ang bisikleta nito at kinailangan pang mamagitan ng mga pulis. Kahit na isinauli niya ang bisikleta, kinabukasan, binugbog pa rin niya si Lin Fan dahil dito. Malamig siyang tinitigan ni Lin Fan. Anong kailangan mo? Natigilan ang kalbo. Nagsalita pa ng malakas ang tangang to. Hindi ba siya natatakot na makakit ng mga zombie? Pagkatapos ay ngumisi siya. Madaling gamitin ang isang tanga. Gutom na rin naman ako. Pwede siyang magtrabaho para sa akin. Nagsulat siya sa isang pirasong papel. Maghanap ka ng pagkain at tubig. Dalhin mo sa pinto ko. Umiling si Lin Fan. Bakit ko naman gagawin? Ayoko. Nanginginig sa galit ang mga labi ng kalbo. Hayop ka. Pabulong niyang sabi. Tapos nagsulat ulit siya, gawin mo ang sinabi ko at papayagan kitang sumama sa akin. Pagdating ng panahon, dadalhin kita sa isang secret base. Nanatiling kalmado si Lin Fan,
hindi pa rin pumayag. Nagdilim ang mukha ng lalaki, nag-aalab sa galit. Sige, isip niya, kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Ikaw ang may gusto niyan. Sigaw niya sabay bato ng ilang pirasong metal papunta sa pinto ni Lin Fan. Tumama ang mga plato sa sahig at gumawa ng malakas na ingay, kalampag, kalampag, kalampag. Ilang sandali pa, napuno ng umol ang pasilyo habang ilang zombie ang sumugod kay Lin habang nanunood mula sa second floor, tawang-tawa ang kalbo. Hindi ka na matapang ngayon. Anong nangyari sa yabang mo? Hindi mo na maigalaw ang mga binti mo. Sa sumunod na segundo, iwinasiwas ni Lin Fan ang kanyang kutsilyo, tinagpas ang dalawang ulo ng zombie sa isang malinis na galaw. Agad na tumunog ang system, 2 napatay, 2 puntos nakuha. Napahinto ang tawa ng kalbo. Anak nang, malakas pala ang isang to. Umungol siya, sige, may galing ka nga, pero ano ngayon? May isa pang zombie na natitira. Masyado kang mabagal ngayon. Sinumang sumuway sa akin ay dapat mamatay. Binuhat ni Lin Fan ang huling zombie sa kanyang balikat, hindi dahil hindi niya ito kayang patayin, kundi dahil pinili niyang huwag. Pagkatapos, sa isang kalmadong hagis, initsa niya ito sa itaas, isang special delivery para sa kalbo. Nasalo ito ng lalaki dahil sa reflect na tulala sa sariling katangahan. Bakit ko naman kasi sinalo to? Habang umalingaw-ngaw ang mga sigaw sa gusali, kaswal na kumaway si Lin Fan. Kung may tanong ka, tanungin mo siya. At least hindi ka mag-iisa tulad ko. Di nagtagal, nakarating si Lin Fan sa isang malapit na supermarket. Pagkapasok niya, madali niyang napatay ang ilang nag-aabang na zombie. Pagkatapos kumuha ng mga supply, naglakad siya sa checkout counter dahil sa nakasanayan at hinarap ang cashier na naging zombie. Tatagal na siguro to sa akin. Bumili pa ako ng mga buto. Kapag nakahanap ako ng ligtas na lugar para itanim, mabubuhay ako sa pagsasaka. Pero itong kutsilyo, sira na yata. Habang iniisip niya ang paghahanap ng bagong armas, isang mabilis na bus ang biglang humarurot papunta sa kanya mula sa kalsada. Ang malakas na makina ay nakaakit ng napakaraming zombie sa loob ng ilang segundo. Ang nakakasilaw na mga ilaw ay nagpaalala sa kanyang malagim na pagkabata. Noong bata pa si Lin Fan, namatay sa aksidente ang kanyang ina. Ang kanyang ama, na desperadong makasama ang kanyang kerida, ay nagplanong iwanan siya. Ngunit ang pag-iyak ni Lin Fan ay nagpainit ng ulo sa babaeng iyon, ang tinatawag na tiya, dahil sa pandidiri. Hinablot ng babae ang manibela mula sa ama ni Lin Fan habang sumisigaw na hihintuin niya ang bus para turuan siya ng leksyon. Sumalpok ang sasakyan sa isang paparating na truck. Nananatili pa ring bilanggo si Lin Fan sa malungkot na alaala na iyon nang magising siya sa magaspang na boses ng driver ng bus. Hoy, Brad, gusto mo sumakay? Sayang, hindi kita isasakay. Diyan ka lang at hayaan mong lapain ng mga zombie ang bituka mo. Isang batang lalaking nakasalamin sa malapit ang marahang tumutol. Hindi natin siya pwedeng iwan. Baka patayin siya ng mga zombie na naakit natin. Sabi ng teacher dapat tayong tumulong. Bago pa siya matapos, ginilitan siya sa leeg ng driver at dumura. Teacher, pakyu sa teacher mo. Apocalypse na. Gagawin ko ang gusto ko. Akala ninyong mga apat na matang nerd na kaya ninyo akong sermonan. Ngumisi siya. Matagal ko nang kinamumuhian kayong mga matatalinong bata. Mga tuta lang kayo ng teacher. Walang teacher na magiging panangga ninyo. Wala kayong iba kundi biktima. Dahil puno ka ng habag, magiging maawain ako. Ibababa kita diyan para samahan siya. Itinulak niya ang bata palabas ng bus at umalis. Kahit paalis na, kinakabahan siyang sumulyap sa salamin. May daladalang kutsilyo ang tangang yon. Huwag mong sabihing balak niyang labanan ang kawan ng mag-isa. Isa pa, sa wakas ay natauhan si Lin Fan mula sa kanyang pag-iisip at bumulong, hindi ako mamamatay. May pangako kami ni Mama, magiging matapang, mabait, at matalinong tao ako tulad ng laging paniniwala niya sa akin. Dahil doon, ibinato niya ang kanyang kutsilyo diretso sa gulong ng bus. Dahil sa kanyang napakalakas na stat, bumaon ng malalim ang talim sa goma. Nawalan ng balanse ang bus, bumangga sa isang street sign, at tumaob. Ang mayabang na driver ay sumisigaw na ngayon na parang asong mamamatay. Patawad, nagkamali ako. Pakiusap, tulungan niyo ako. Malamig siyang tiningnan ni Lin Fan. Hindi ka nagsisisi sa ginawa mo. Natatakot ka lang dahil sa wakas alam mo nang mamamatay ka. Bahagya siyang ngumisi. Sige, nandito na mga kaibigan mo. Iiwan ko na kayo para magkamustahan. Natigilan ang lalaki. Anong pinagsasabi mo? Wala akong kaibigan. Teka, bumalik ka. Iligtas mo ako. Pagkatapos, ang batang ginilitan niya ng leeg ay lumitaw sa harap ng bus kasama ang kawan ng mga zombie na humahabol dito, walang awang pinagpipiraso siya. Sa ngayon,
Umabot na sa 35 puntos ang lakas ni Lin Fan. Habang dumadaan siya sa isang malapit na apartment complex, isang boses ng babae ang tumawag mula sa itaas, isang ulilang ina at ang kanyang anak. Hoy, binata, paano mo nalagpasan lahat ng zombie sa kanto? Hindi, kalimutan mo na yon. Sa ngayon, ang mahalaga ay, walang planong huminto si Lin Fan. Ngunit nang makita niya ang nagugutom na batang babae sa tabi nito, hindi niya kayang baliwalain sila. Lumapit siya sa pinto at nakita ang babaeng nakaluhod. Kaibigan, alam kong malaking pabor ito, pero pakiusap, bigyan mo kami ng kaunting pagkain. Wala na kaming natitira, patay na ang asawa ko. Wala na akong ibang paraan. Hindi ko kailangan ng marami. Sapat lang para sa anak ko. Inabutan siya ni Lin Fan ng 2 kalabasa at isang winter squash. Heto, kunin mo. Nagulat ang babae. May halaga pa ba ang pera ngayon? Gayunpaman, tinanggap niya ito. Pagkatapos, napansin ng mga mata ni Lin Fan ang isang replikang armas na nakasabit sa pader. Hinugot ng babae ang espada. Mahilig sa laro ang asawa ko. Binili niya ito bilang isang prop. Kung gusto mo, kunin mo na. Delikado sa labas. Maari kang gumamit ng isang bagay para ipagtanggol ang iyong sarili. Sinabi ni Lin Fan na nahihiya siyang kunin ito, ngunit hindi niya ito maibaba. Kunin mo na, pagpilit niya. Hindi namin ito kailangan ng anak ko. Mas kailangan mo yan. Magalang na nagpaalam si Lin Fan. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito kukunin ng libre. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Inisip ng maliit na babae na kakaiba siya, ngunit bumulong ang ina, baka tayo ang mga sira. Tuwang-tuwang sinuri ni Lin Fan ang prop na armas. Nakita ko na tong Frostmourne sa online dati. Gusto kong magkaroon ng isa. Ang sarap siguro sa pakiramdam na magtaga ng mga zombie. Sa sandaling iyon, isang babae ang biglang nahulog mula sa itaas at bumagsak sa kanyang paanan. Ang kanyang katawan ay puno ng pasa, mga bughaw at lilang marka sa balat na hindi sugatan. Sa balkonahe ng 5th floor, isang matabang lalaki ang nanunood, inis, ang kanyang mukha ay may mga kalmot. Sayang naman, kalan kaya ako makakahanap ulit ng ganyang klaseng babae. Mula sa baba, nakita ni Lin Fan na dumanas ng matinding pang-aabuso ang babae. Ang kawalan ng pag-asa, galit, at kawalang magawa sa kanyang mga mata ay kapareho ng itsura ng kanyang ina noong iwan nito ang kanyang ama. Nagpasya siyang bigyan ito ng hustisya at hinarap ang matabang lalaki. Bakit niya ginawa ito? Natigilan ang lalaki. Hindi niya inaasahan na may tao sa labas tapos ay nagmura siya. Sino ka ba? Ha? Hindi ka naman taga rito. No. Teritoryo ko ang gusaling to. Ginagawa ko ang gusto ko sa mga babae rito. Anong pakialam mo? Alam ni Lin Fan na kailangan niyang kumilos. Tutal. Sa gusaling ito rin nakatira ang mag-inang nagbigay sa kanya ng Frostmourne. Binuhat niya ang bangkay, binilang ang mga palapag, at kinumpirmang nasa 5th floor ang matabang lalaki. Inakala ng matabang lalaki na nandito si Lin Fan para maghanap ng gamit. Ano, kukunin mo ang bangkay para paglaruan? Sayang, hindi gumagalaw ang mga patay. Mas maganda pa ang blow-up doll. Ngumisi siya, nakataas ang baba. Umalis ka na bago ako magalit o ipapatikim ko sa'yo kung ano ang tunay na sakit. Nagbubulong ng mga mura, sumalampak siya pabalik sa sopa at nagbukas ng beer. Siguro maghahanap ako ng mga bagong laruan sa gusaling to mamaya. Sa Apocalypse, magagawa ko ang kahit anong gusto ko. Napakasarap sa pakiramdam na maging hari. Tapos, may kumatok. May tao sa pinto. Napatalon ang matabang lalaki, dumampot ng kahoy, at sumilip sa peephole. Sino bang kumakatok? Huwag mong sabihing zombie yan. Lintik. Kung puno ng mga yon ang hallway, paano ako makakahanap ng mga bagong kalaro? Pero ang nakita niya sa peephole ay nagpatigas sa kanya sa kinatatayuan. Ito ang babaeng cat-o-torture niya lang hanggang mamatay. Kahit ang isang halimaw na tulad niya ay nanginginig sa takot. Sa labas, nakatayo si Lin Fan habang hawak ang bangkay at mahinahong kumakatok. Buksan mo ang pinto, alam kong nandyan ka. Nang marinig ang boses ni Lin Fan, nakahinga ng maluwag ang matabang lalaki at sumigaw, ikaw pala yung tanga. Umalis ka, baliw. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Ang kailangan ko lang gawin ay sumigaw ng malakas. Lalapain ng mga zombie ang gagong yun. Isa akong henyo. Sa sumunod na sandali, sumabog papasok ang reinforced na pinto na may malakas na kalabog. Bumagsak sa sahig ang matabang lalaki, tulala. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano niya nasipa ang isang bakal na pinto? Lumingon si Lin Fan at nakita ang mga gamit sa pag-torture na nakakalat sa kwarto. Bumangon ang matabang lalaki habang patuloy na nagmumura. Ano ba, abnormal ka? Nagdadala ka ng bangkay sa bahay ko. Naghahanap ka ba ng gulo? Kalmadong sinabi ni Lin Fan. Siyempre, dinala ko siya.
Karapatan niyang makita kang magbayad. Ilang sandali lang. Itinali na niya ang matabang lalaki, binusalan ang bibig, handa nang dalhin sa istasyon ng pulis. Umungol ang matabang lalaki habang nagpupumiglas, baliw ka, pakawalan mo ako. Nanonood ka ba ng mga zombie movie? Nagbabasa ka ba ng mga apocalypse novel? Kung oo, alam mo sana kung paano mabuhay. Hindi ba't napakasarap sa pakiramdam na gawin ang kahit anong gusto mo? Sinampal siya ng malakas ni Lin Fan. Tanga ka ba? Ang mga kwento ay kathang-isip lang. Ito ang totoong buhay. Hindi mo man lang makita ang pagkakaiba. Napakalakas ng sampal kaya tumilapon ang lalaki diretso sa mga pinto ng istasyon ng pulis. Tuliro at nanginginig sa sakit, bumulong ang lalaki. Sino ngayon ang hindi makapagsabi kung ano ang totoo? Sa tingin mo ba may silbi ang pagdala mo sa akin dito? Apocalypse na. Wala ng tao. Wala nang makakapagparusa sa akin. Malamig na ngumiti si Lin. Nagkakamali ka. Mayroon pa. Napatingin sa kanan ang lalaki. Nanigas ang kanyang katawan nang maramdaman ang mabahong hininga sa kanyang batok. Pinalibutan siya ng isang squad ng mga pulis na zombie. Mababa at kalmado ang boses ni Lin Fan. Kita mo, kahit mga zombie na sila, pinapanatili pa rin nila ang hustisya sa pagpaparusa sa mga may sala. Kinabukasan, isang armored truck ang huminto sa labas ng City Library. 3 survivor ang bumaba. Naghahanap sila ng mga medical textbook. Maingat silang tumingin sa paligid at walang nakitang zombie. Baka sinuwerte tayo, sabi ng isa, pero itinaas ng kanilang leader, isang babaeng matalas ang mata, ang kamay. Teka, huwag magmadali. Tinapik niya ng kutsilyo ang isang bakal na haligi, klang, klang, para subukan ang paligid. Naging alerto ang dalawa niyang kasama handang tumakbo kung may lalabas na kawan. Nang walang nangyari, tumango siya. Sige, kilos. Tingnan muna ang medical section. Sakto namang biglang lumitaw si Lin Fan mula sa likod ng isang estante at binati sila ng isang ngiti. Napahiyaw ang isa sa mga lalaki at bumagsak sa gulat. Putek, isang zombie. Nakakapagsalita. Winagayway ni Lin Fan ang kanyang mga kamay. Hindi, kalma lang. Tao ako. Buhay ako. Kumunot ang noo ng babae. Kung ganon, anong ginagawa mo rito? Itinaas ni Lin Fan ang libro sa kanyang kamay, isang gabay sa pagpapalago at pagtatanim ng gulay, at ngumiti. Nagbabasa, syempre, ano pa ba ang ginagawa sa isang library? Bumulong ang isa sa mga lalaki na may punto nga, boss, hindi ba't ang tanga ng tanong mo? Sumitsit ang leader, manahimik ka. Pagkatapos ay magalang siyang nagsalita kay Lin Fan, wala kaming masamang intensyon. Pasensya na kung naistorbo ka namin. Sumagot si Lin Fan, ayos lang. Huwag lang kayong maingay. Nasa library tayo. Nagkatinginan ang tatlo, naghihinalang isang patibong. Bumulong ang isa, yung espadang dala niya, nakita ko na yan sa isang laro. May sense kung dala niya yan dati, pero ngayon, baka baliw ang taong to. Hindi rin pwedeng makipagsapalaran sa gulo ang leader. Patibong man siya o hindi matatag ang isip, huwag ninyong galitin. Tahimik na tapusin ang pagkuha ng libro at umalis. May kutob siyang hindi dapat banggain ang lalaki, walang basehan, kundi instinct lang. Para maiwasan ang gulo, tahimik na binilisan ng tatlo ang kanilang pagkuha. Habang naghahanda silang umalis, sumigaw si Lin Fan na nagbabasa, aalis na kayo. Nanigas ang tatlo, natatakot na baka magsimula siya ng gulo. Sinubukan ng leader na manatiling magalang. May kailangan ka ba? Sabi ni Lin Fan. Kung ganyan karaming libro ang kukunin ninyo, dapat ninyong irehistro. Hindi yan mga personal na gamit. Dapat nakatala ang mga hirang. Natigilan ang tatlo. Dumura ang isa. Seryoso ka ba? Alam mo ba kung anong nangyayari sa labas? Irehistro. Saang mental hospital ka ba galing? Nagtaka ang leader sa kanyang lohika pero marahang nagtanong, pwede magtanong, alam mo ba kung anong nangyayari sa labas na yon? Kalmadong sumagot si Lin Fan, oo, apocalypse na, may mga zombie sa labas na nangangagat. Bukod doon, wala namang masyadong nagbago. Nagsalubong ang kilay ng leader. Tunay ba siyang baliw o nagkukunwari lang? Inakala ng isa sa mga lalaki na may gulo na, Tol, alam mo ba talaga kung anong nasa labas? Huwag kang gagawa ng katangahan. Bahala na. Hayaan na natin siya. Pinakalma sila ni Lin Fan. Relax lang. Wala akong masamang intensyon. Paalala lang. Delikado sa labas kaya huwag kayong magsimula ng gulo. Siya nga pala, ako si Lin Fan. Nakatira ako sa Building 2, Unit 754, Sunshine Complex. Kung magkaproblema kayo, hanapin niyo ako. Malakas ako. Kahit daan-daang zombie, hindi ako tatalaban. Natahimik silang tatlo. Oo. Kumpirmado, baliw siya, takbo. Mabilis na nagpasalamat ang leader kay Lin Fan at tumakbo palabas ng library kasama ang dalawa niyang kasama.
Bago pa man makakilos si Lin Fan, nakaalis na sila. Ang bilis. Hindi ko man lang nakuha ang mga pangalan ninyo. Nagkibit balikat siya. Hayaan mo na. Ang umaga ang pinakamagandang oras para matuto. Kung gusto kong mabuhay mag-isa, kailangan kong maging dalubhasa sa pagsasaka. Samantala, sa ilalim ng isang pasilidad sa disyerto, abala sa trabaho ang mga siyentipiko na naka-hazmat suit. Kakaiba, bahagyang tumataas ang aktibidad ng mga zombie cell araw-araw. So sinasabi mong nag-evolve sila, parang ganun na nga. Kalimutan mo na yan. Ang gusto kong malaman, makakagawa ba tayo ng antibody? Hindi. Ang virus na ito ay hindi katulad ng anumang nakita na natin, ni hindi man lang malapit sa mga kilalang strain. Narinig mo na ba ang tungkol sa zombie gene? Ibig mong sabihin, namatay ang mga taong ito at bumalik na nabubuhay sa ibang anyo, pabalik sa lungsod. Isinara ni Lin Fan ang libro sa pagsasaka at bumalik sa kanyang apartment complex. Nakahanap siya ng isang bukas na lupa na perpekto para sa pagtatanim, ngunit pampublikong pag-aari ang lugar. Ang pagtatanim doon ay maaaring makaakit ng mga zombie o galit na kapitbahay. Kaya sumigaw siya, "Ako si Lin Fan, residente ng Sunshine Complex, Building 2, Unit 704. Mula ngayon, magtatanim ako ng gulay dito. May problema ba kayo dyan?" Gaya ng inaasahan, naakit ng kanyang sigaw ang lahat ng zombie sa malapit. Kahit ang mga nasa gusali ay binasag ang kanilang mga bintana at tumalon pababa. Sa loob ng ilang segundo, dumagsa ang mga undead sa bukas na lote. Hinugot ni Lin Fan ang Frostmourne at tinaga sila. Ang kanilang mga katawan ay nahiwa na parang malambot na tokwa. Pumaimbulog ang kanyang system points. Makalipas ang ilang minuto, nagkalat na ang mga bangkay sa lupa at hindi na kailangang mag-alala ni Lin Fan na may mga zombie na muling papasok sa kanyang hardin. Para makasiguro, sumigaw ulit si Lin Fan sa kapitbahayan. "Hoy, may iba pa bang may reklamo?" Nang walang lumitaw na zombie, bigla siyang ginutom. Nagpasya siyang kumuha ng makakain at tingnan ang mag-ina. Nakahanap siya ng soft-shell turtle sa kalapit na palengke. Habang naghahatid ng mga supply para sa dalawa, sumabay siya sa kanila sa hapunan. Mahina ang boses ng babae. "Alam ko, walang tulong na walang dahilan. Ang dami mo nang nagawa para sa amin. Ayokong gawing hindi ka komportable, pero wala na ang asawa ko. Kung may mangyari sa akin, ang anak ko." Nakuha ni Lin Fan ang ibig niyang sabihin. Ibinaba ang kanyang chopsticks at mahinahong nagtanong, "Ano ang kailangan mong gawin ko?" Natigilan ang babae, nagulat sa kung gaano kadali siyang pumayag. Namumula, mahina niyang sinabi, "Gusto kong sumama sa'yo kasama ang anak ko." Kumindat si Lin Fan, hindi lubos na naintindihan ang kanyang intensyon. Ibig mong sabihin lumipat sa complex ko? Sige, pwede kong tanungin ang real estate office para sa iyo. Napatitig sa kanya ang babae, lubos na naguguluhan. Naiintindihan ba natin ang isa't isa? Samantala, sa tuktok ng isang luxury apartment tower sa kabilang bahagi ng lungsod, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakatanggap ng tawag. Nagningning ang kanyang mukha. Bawat tawag ay parang posibleng kaligtasan. "Hello, Mr. Chun," sabi ng isang mahinahong boses. "Tumatawag ako tungkol sa property na inilista mo sa Sinphone Realty. Maaari ko bang upahan?" Natigilan si Shengang. Pagkatapos ay ibinaba ang tawag. "Niloloko mo ba ako? Isang prank. Tumingin ka sa labas. Magugunaw na ang mundo." Mabilis na dumating ang apocalypse. Ang mahigpit na seguridad lang ng complex ang nagpanatili sa kanilang buhay. Ilang araw silang nakatingin sa kalangitan, umaasa sa mga helicopter pero walang dumating. Nang bumuntong hininga sa kawalan ng pag-asa si Chungang, tumunog ulit ang telepono. Sumigaw siya bago pa makapagsalita ang kabilang linya. "Baliw ka ba?" Mukhang totoong naguguluhan si Lin Fan. "Bakit ka sumisigaw? Gusto ko lang upahan ang lugar mo." Ibinaba ulit ni Shen ang tawag, nagngingit-ngit sa galit. Bumuntong hininga si Lin Fan. "Grabe, anong problema sa init ng ulo ng taong to? Sige na nga, tatawag ako ulit." Sumigaw si Chen, lumitaw ang mga ugat. "Gago ka. Ano ba talaga ang gusto mo?" Nanatiling kalmado si Lin Fan. "Mr. Chen, gusto ko lang upahan ang apartment mo. Hindi mo kailangang magalit ng ganyan." Sa wakas ay naubos ang pasensya ni Chen. "Sige, gusto mo. Sayo na. Nasa bubong ako. Fengji International Tower 3. Puntahan mo at upahan ng personal. Halika, kung may lakas ka ng loob, hanapin mo ako." Matapos masigurado ang pag-upa, nagmamadaling nagpaalam si Lin Fan sa mag-ina. "Maghintay kayo rito. Pipirmahan ko na ang kontrata para sa inyo ngayon din." Sinubukan siyang pigilan ng babae, pero naisara na niya ang pinto at umalis na. Sa ibang lugar, isang binata ang lumapit kay Chingang. "Boss, anong meron?
Pabulong niyang sabi. Nagkibit balikat si Chin. Wala lang. Isang tanga lang. Hinigit ng bata si Chin sa isang tabi. Kalimutan mo na siya. Sumama ka sa akin. May importante tayong pag-uusapan. Hininaan niya ang kanyang boses. Boss, kinwenta ko na. Ang ating mga supply ay tatagal siguro ng 2 linggo. Kumunot ang noo ni Chin. Kaya ano ang sinasabi mo? Sumitsit ang binata. 15 tayo lahat. Pabigat lang ang 4 na matandang iyon. Dapat nating asikasuhin sila. Nag-alinlangan si Chun. Baka hindi magustuhan ng iba kung gagawin natin iyan ng harapan. Ibinahagi ng mga matatanda ang kanilang pagkain nitong mga nakaraang araw. Ngumisi ang bata. Ako na ang bahala. Kapag naalis na natin ang mga matatanda, aalisin din natin ang mga sobrang lalaki. At ang mga babae, ang mga pangit, aalisin din. Tumango si Chen. Itira ang magaganda. Kahit paano, may paglilibangan habang hindi pa natin alam kung kailan matatapos ang apocalypse. Dahil aprobado na ang pag-upa, nagbisikleta si Lin Fan papuntang Fengji International. Habang nasa daan, kaswal niyang nilinis ang ilang zombie sa gilid ng kalsada. Sumisilip ang mga survivor mula sa mga bintana at eskinita. Ang ilan ay humihingi pa ng tulong. Ang iba naman ay nanguyang. Inakala nilang hindi magtatagal ang taong ito. Malala pa rin siya sa huli. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, lumingon si Lin Fan at wala na ang kawan na sumusunod sa kanya. Huminto siya sa gate ng complex at pinagmasdan ito. Mas magara ang lugar kaysa sa dati niyang kapitbahayan. Sa bubong, isang grupo ang nagkumpol-kumpol na nagpaplano ng isang bagay na hindi makatao, kunin ang mga supply ng mga matatanda at itapon sila mula sa gusali. Nagbulungan ang mga kabataan, ngunit hindi ito lingid sa kaalaman ng mga matatanda. Si Wang Zhongwei ay isang retiradong sundalo na nakakita na ng maraming laban. Pinakalma niya ang asawa ng retiradong doktor ng hukbo sa kanyang tabi. Matatanda na tayo. Kulang ang mga supply. Baka tingin ng mga bata sa atin ay pabigat. Gayunpaman, ang hinaharap ay para sa mga bata. Kailangan sila ng bansa at lipunan para muling bumangon. Nasa malapit, mahinang tumawa si Zhou Aizuan, isang retiradong military engineer. Talagang tanggap mo na ito. Tinanong ni Wang kung pareho rin ang nararamdaman niya. Tumango si Zhou. Ginugol natin ang ating buhay sa pagbibigay. Wala na tayong masyadong maipapakita para dito. Hindi mo sila masisisi ng lubusan. Ang kaligtasan ang pinakamahalaga. Umikot ang mga mata ng asawa ni Wang na si Liang Yin. Nagdusa na tayo ng ilang dekada. Ang kaunti pang paghihirap ay hindi magbabago niyan. Samantala, natipon na ni Chungang at Xiaobing ang karamihan sa mga kabataan. Sumugod na sila ngayon sa 4 na matatanda. May mas madilim na plano si Xiaobing. Patayin muna ang mga matatanda, pagkatapos ang mga sobrang lalaki, at sa huli, si Chun. Pagkatapos, lahat ng supply at mga babae ay magiging sa kanya. Ngunit humakbang pasulong si Wang Zhongyi at hinarap ang mga tao. Alam namin kung ano ang iniisip niyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi namin kukunin ang inyong mga supply at hindi niyo kami kailangang itapon mula sa gusali. May mga kilos na nagiiwan ng mantsa. Habang buhay kayong babagabagin nito. Kaming mga matatanda ay uuwi na lang at hihintayin kung ano man ang darating. Gayunpaman, hindi pumayag ang binata. Hindi pwede. Hindi natin sila pwedeng hayaang manatili. Paano kung bumaba sila at buksan ang security door? Tatawag iyon sa kawan ng mga zombie. Kailangan natin silang itapon mula sa bubong. Habang natigilan ang mga tao, may kumatok sa gate ng bubong. Isang boses ang tumawag mula sa labas. Mr. Chin, nandyan ka ba? Ako yung tumawag. Pwede ko bang upahan ang apartment mo? Sumigaw si Chin na parang nakakita ng multo. Apocalypse na. Sino ang uupa ngayon? Sino ka ba talaga? Bago pa siya matapos, bumukas ng malakas ang 3 sentimetro na kapal na metal na gate. Ang lakas ni Lin Fan ay umabot na sa 40. Hindi niya sinasadyang masyadong malakas ang pagtulak sa pinto kaya nasira niya ito. Yumuko si Xiaobing at bumulong ng plano kay Chun. Sabihin mong naupahan na. Tingnan mo siyang bumaba. Tapos itulak ang 4 na matatanda. Gumawa ng eksena. Darating ang mga zombie. Tatakbo siya at magiging mas ligtas tayo. Tumawa si Chun. Oo, pwede yan. Matalino at masama ang bata. Kumaway siya ng walang pakialam. Sige, sayo na ang lugar. Umalis ka na. Hindi inaasahan ni Lin Fan na ganoon kadali. Kinuha niya ang isang bugkos ng pera mula sa kanyang bulsa. Kumindat si Shin. Tanga ba ang taong ito? Sumigaw si Shin. Sige, manatili ka hanggat gusto mo. Ngayon, umalis ka na rito. Habang kumakaway si Lin Fan, napansin niya ang ilang matatanda na naghahandang umalis sa bubong. Excuse me, tawag niya. Kayo po ba si Mr. Zhou Aijuan? Kumindat si Zhou sa gulat.
Kilala mo ako, iho. Tumango si Lin Fan nang may pananabik at kinamayan siya. Nakita ko na po kayo sa TV noong hinarang ng 4 na bansa ang ating teknolohiya sa armas. Pinangunahan ninyo ang team na nakalusot. Isa po kayong pambansang bayani. Tumawa si Joe. Matagal na iyon. Huwag mo akong bolahin. Bumaling si Lin Fan sa iba. Plano nyo bang lahat na umalis sa bubong? Mapanganib sa labas. Marahang umiling si Joe. Hindi. Mananatili kami. Kulang ang mga supply. Ang mga bata ang dapat magkaroon nito. Nabuhay na kami ng matagal. Hindi na kailangang sayangin ang natitira pa. Nagdilim ang mukha ni Lin Fan. Napuno ang kanyang isip ng mga imahe ng mga matatanda na itinataboy, minamaltrato, at iniiwang mamatay. Kahit si Chen Gang ay napaatras sa tingin sa kanyang mga mata. Delikado ang lalaking to. Dahan-dahang huminga si Lin. Sumama po kayo sa akin. Ligtas po sa lugar ko. Mapoprotektahan ko po kayo. Dahan-dahang tumanggi ang mga matatanda. Salamat, iho, pero hindi na. Sapat na ang pag-aalala mo. Nagpumilit si Lin Fan. Malakas ako, talaga. Sumama na po kayo sa akin. Tutulungan ko pa po kayong umupa sa lugar namin. Nagkatinginan ng alanganin ang mga matatanda. Tinakpan ni Joe ng tawa ang kanyang pagkailang. Ang binatang ito, kakaiba talaga. Hinawakan ni Lin Fan ang kamay ni Joe Aizwan at sinabing, huwag na po kayong mag-atubili. Magtiwala po kayo sa akin. Sumama na po kayo. Aakmang pigilan ni Shen ang mga matatanda, pero pinigilan siya ni Xiaobing. Pabulong na sabi ni Xiao, Boss, hayaan mo na sila. Kapag nasa baba na sila, bubulabugin natin ang mga zombie. Siya at ang mga matatanda ay sabay-sabay nalalapain. Ang mga matatandang ito ay dating handang mamatay para sa kanilang bansa. Ngayon, sa kanilang katandaan, pinalayas sila sa ligtas na lugar ng mga kabataan. Inimbak ng mga kabataan ang supply ng matatanda at patuloy na naghagis ng mga paso at gumawa ng ingay sa ibaba. Ang plano nila, akitin ang mga kalapit na undead at hayaan silang lamunin ang mga matatanda. Hindi inaasahan ng mga nakatatanda ang ganitong kalupitan mula sa mga nakababata sa kanila. Ang mga lalaking dating nagpoprotekta sa mga kasama sa larangan ng digmaan ay hindi inakalang haharapin nila ang ganitong pagtataksil. Ang retiradong military engineer na si Zhou Aijuan lang ang nakaramdam na may mali. Kumunot ang noo niya. Napansin niyo ba? Bakit ang daming bangkay ng zombie sa lupa? May nakaimbento na ba ng paraan para patayin sila? Binaliwala ito ni Wang. Imposibleng may makagawa ng ganyan kabilis. Pagkatapos niyang magsalita, napatingin ang lahat kay Lin Fan. Hindi mapakali si Lin Fan. Wala akong pagpipilian. Kinailangan ko silang patayin para makapunta ako sa rooftop ng ligtas. Ngunit hindi sa mga bangkay nakatingin ang mga matatanda. Namangha sila na napuksa niya ang napakaraming zombie ng mag-isa. Samantala, sa rooftop, inihagis na ng mga survivor ang lahat ng paso na makita nila pero wala pa ring zombie na lumitaw. Kumunot ang noo ni Shun habang tinutulak ang isang lalaki. Titingnan ko kung anong nangyayari. Isang sulyap sa ibaba at pinagpawisan siya ng malamig. Ano to? Bakit puro bangkay ng zombie sa lahat ng dako? Tapos biglang may sumigaw. Ang lalaking nakadungaw sa gilid ay tinulak ni Xiaobing. Natigilan ang ibang mga survivor, gulat sa kanilang nakita, ngunit kalmadong inayos ni Xiaobing ang kanyang kurbata at sinabing, anong tinitingin-tingin niyo? Kung hindi sila maakit ng ingay, gagamit tayo ng dugo. Mas malayo ang naaabot ng amoy. Humalakhak si Chin. Pumapalakpak. Matalino. Sigaw niya habang mabilis na sumali ang iba, na may masasamang ngiti. Malakas na bumagsak ang lalaki sa lupa. Bumukas ang kanyang katawan. Tumalsik ang dugo sa lahat ng dako at ginawang pula ang kalye. Naamoy ng mga zombie sa malayo ang sariwang dugo at sumugod sa lugar na parang mga mababangis na hayop. Sa rooftop, malakas na tumawa si Chen. Magaling, Xiao. Tignan natin kung paano tatakbo ang mga hangal na yun ngayon. Hindi na ako makapaghintay na marinig silang sumigaw. Ang asawa ni Zhou Aizhan, na dating guro, ay nagpanik. Anong gagawin natin? Umiyak siya. Biglang nagtanong si Lin Fan, may kotse po ba kayo? Kumurap si Wang Zhongga. Kotse, oh, nakaparada sa garahe. Ano? Ngumiti si Lin Fan habang nakatingin sa likod. Mabuti, hindi naman kasya ang ganito karaming tao sa bisikleta ko. Magmaneho kayo papunta sa lugar na sinabi ko sa inyo. Dagdag niya, may kailangan lang akong asikasuhin. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa gate. Sumigaw sina Wang at Zhou sa kanya. Bata ka pa, umalis ka na habang kaya mo pa. Kami na ang haharang sa kanila. Kung may kailangang mamatay, dapat kami na lang mga matatanda. Hinila sila pabalik ng kanilang mga asawa. Tama na yang pagiging bayani. Hindi ordinaryong tao ang batang yan. Ang pinakamagandang tulong na maibibigay natin sa kanya ay ang huwag siyang abalahin. Samantala,
Narating ni Lin Fan ang gate ng complex. Bumulong siya, sabi sa inyo, ang mga zombie na hindi nag-ehersisyo ay mahina ang stamina. Kanina ko pa kayo hinihintay na makahabol. Sa rooftop, kumunot ang noo ni Shun. Kakaiba, hindi pa nakakapasok ang kawan. Bakit siya papunta doon? Ngumisi si Xiaobing, malamang takot na takot. Ano pa ba? Ilang sandali pa. Tumawa ulit si Chen. Linti, tama ka. Binuksan talaga ng tangang yon ang gate. Teka, bakit siya tumatakbo ulit? Nagkibit balikat si Xiao. May punto, kahit ang isang tanga ay hindi kayang labanan ang instinct. Tumango si Chun. May utak ka, Chun. Ngunit biglang nawala ang ngiti ni Chun. Teka lang, Chun. May mali. Tumatakbo siya papunta sa atin. Namutla silang dalawa. Dinadala niya ang mga zombie dito sa atin, sigaw nila. Sa ibaba, dumagsa ang mga undead na parang itim na alon, sinusundan si Lin Fan papasok sa residential tower. Ilang sandali pa, muling lumitaw si Lin Fan sa rooftop. Sumigaw ang mga tao. Ano ba ang ginagawa mo? Yumuko si Lin Fan sa likod ng isang panel ng pinto, kalmado pa rin. Di ba gusto niyong lahat na mapunta dito ang mga zombie? Tumutulong lang. Walang anuman. Ilang segundo pa, dinumog ng dosenang zombie ang rooftop, nakatutok ang kanilang mga mata sa sariwang biktima. Nawalan ng kulay ang mukha ni Chen. Hayop ka. Napakawalang hiya mo, sigaw niya. Matapos lumipat ang apat na matatanda sa komunidad ni Lin Fan, naging malapit agad ang lahat sa isa't isa. Madalas silang nagsasalo-salo sa simpleng pagkain kasama si Lin Fan at ang mag-inang Li Mei, na nagbigay buhay muli sa tahimik na apartment block. Isang hapon, napansin ni Fei Fei na nakatitig sa kanya si Lin Fan. Hinawakan niya ang kanyang pisngi na kinakabahan, iniisip na may dumi sa mukha niya. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa wakas ay nagtanong si Lin Fan, nasaan ang school bag mo? Kumurap si Fei Fei na nalilito. School bag? Anong school bag? Itinuro ni Lin Fan si Lola Liang. Kahit sa apocalypse, bata ka pa rin. Wala kang gaanong magagawa ngayon, kaya mag-aral ka. Dati siyang guro si Lola Liang. Matutulungan ka niya. Dadalhin ko ang mga libro at bag mo mamaya. Ngumuso si Fei Fei. Pero katapusan na ng mundo. Kailangan ko pa ba talagang mag-aral? Nag-isip sandali si Li Mei at tumango. Anak, makinig ka sa tito mo. Ang pag-aaral na lang ang tanging bagay na magagawa mo pa. Tumayo si Lin Fan na may ngiti. Mauna na kayong kumain. Itatapon ko lang ang basura at kukunin ang bag ni Fei Fei. Napabuntong hininga ng malakas si Fei Fei. Tito, ano bang ginawa ko para maranasan to? At ganoon na nga, ang dating tahimik na Sunshine Complex ay muling nakahanap ng sigla, tahanan na ngayon ng 6 na bagong survivor. Nang gabing iyon, 2 zombie ang pagwang-gewang na naglakad patungo sa isang 2-story auto repair shop sa kabilang kalye. Sa sumunod na segundo, 2 palaso ang tumusok sa kanilang mga bungo na agad nilang ikinabagsak. Ang bumaril ay isang dating hobbyist archer, ngayon ay isang scavenger na nililinis ang mga kalye, isang bangkay sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, masyadong delikadong harapin ang mga zombie sa loob ng shop. Ang sobrang ingay ay maaaring makatawag ng isang kawan. Hindi siya nag-iisa. Isang babae at 2 lalaki ang kasama niyang nagtatrabaho. Ang kanilang pagkain ay tatagal lamang ng 1 linggo, pero kahit papaano ay may tubig pa rin sa gripo. Siguradong mayroon pa ring nagpapatakbo ng planta ng tubig. Bigla, isang nakabibinging pagsabog ang umalingawngaw sa labas na naging dahilan ng pamumutla ng mukha ng archer. Sumiklab ang apoy mula sa isang kalapit na gusali na agad na umakit sa bawat zombie sa lugar patungo dito. Ang babaeng maikli ang buhok ay galit na pumunta sa bintana. Sino ang gumawa ng ingay na yon? Sa labas, isang babaeng nag-iisa ang tumatakbo para sa kanyang buhay, sumisigaw sa takot habang papalapit ang kawan. Tapos, isang malaking kamay ang bumagsak, dinurog siya hanggang sa maging puro dugo. Isang napakatangkad na mutant zombie, halos 4 na metro ang taas, ang nakatayo doon, ang katawan ay nababalot ng madilim na hamog, nakakatakot at malakas. Nanginginig ang mga labi ng babaeng maikli ang buhok. Isang mutant zombie. Nag-evolve sila. Sakto namang narinig ang tunog ng mga gulong ng basurahan na kumakalastas sa semento mula sa isang kalapit na eskinita. Natigilan siya sa pag-aakalang isa pang higanteng zombie ang darating, ngunit sa halip ay lumabas si Lin Fan na kalmadong nagtutulak ng basurahan, tinutumba ang kawan at ang mutant na parang wala lang. Naabot na ng kanyang strength stat ang limitasyon. Ang kanyang stamina at bilis ay higit pa sa tao. Habang dumadaan siya sa eskinita, hindi man lang niya sinulyapan ang bumagsak na higante. Nakilala ng babaeng maikli ang buhok na nagtatago sa second floor ng repair shop si Lin Fan at bumulong. Siya yun. Siya nga talaga. Pakiramdam ng ibang mga kasama niya ay kaliligtas lang nila sa kamatayan. Namamalikmata ba ako?
May nagtutulak ng basurahan. Boss, inilayo niya ang mga zombie. Baka maligtas tayo. Ang eksena ay bumalik sa supermarket sa ilalim ng dating apartment block ni Lee May. Ipinark ni Lin Fan ang basurahan sa gate ng complex at umakyat para kunin ang backpack at mga libro ni Fei Fei. Sumigaw ang apat na thug na nagtatago sa second floor ng supermarket. Hoy, anong ginagawa mo? Tumingala si Lin Fan at kalmadong sumagot, may kailangan kayo. Puno na ang basurahan ng complex. Naghahanap lang ako ng lugar para pagtapunan nito at may kukunin lang. Bago pa siya matapos, sinimulan na siyang pagtawanan. Pakinggan niyo tong nagtatapon ng basura. Anong talento? Sa Apocalypse lang may mag-e-espesyalista sa pagtatapon ng basura. Hindi ito nakita ni Lin Fan bilang kakaiba. Normal lang ang magtapon ng basura. Apocalypse man o hindi, tuloy ang buhay. Kung kailangan niyo ng tulong, sabihin niyo lang. Ngumisi ang kalbong lalaki. Gago, maganda ang buhay namin dito sa taas. Nagtatanong ka pa talaga kung kailangan namin ng tulong. Gusto mong sumigaw ako, tatawagin ko ang kawan para makatakbo ka for fun. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Lin Fan. Kumaway siya at nagpaalam, pagkatapos ay umalis na. Lalong nagpasidhi sa kalupitan ng mga siga ang biglaan niyang pag-alis. Nagplano silang akitin ang mga zombie para lang mapanood ang isang taong hinahabol, tiwalang ligtas ang second floor. Tutal, hindi naman lumilipad ang mga zombie. Pagkatapos ay nagsimulang umungol ang apat na siga na parang sirang megaphone. Ang kanilang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa kalye. Ilang minuto silang sumigaw, pero walang kahit isang zombie na nagpakita sa ibaba. Anong problema? Nasaan na ang mga buwisit na zombie? Imposibleng malinis ang lugar na to. Hindi pwedeng wala na silang lahat. Sa kabilang kalye, tumayo si Lin Fan sa likod ng gate ng isa pang gusali at lumingon. Relax lang. Mahinahon niyang sinabi. Malapit na siya. Pagkasabi niyon, naglaho siya sa paningin. Nagbulungan ang mga siga, inis. Panira ng trip, hindi man lang nakakuha ng mga zombie para patayin ang gagong yun. Bigla, nagsimulang yumanig ang lupa, at marahas na tumatalbog ang maliliit na bato. Dumagundong ang mabibigat na yapak sa malapit. Lagot, may paparating. Anong ingay yon? Bago pa sila matapos, isang malaki at nakapandidiring mukha ang pumuno sa bintana ng second floor. Sa isang iglap, 3 sa mga siga ay nadurog at pinagpira-piraso ng higanteng zombie. Samantala, nakarating na si Lin Fan sa bookstore sa first floor ng kabilang gusali. Habang paakyat siya sa hagdan, narinig niya ang mahinang iyak ng isang sanggol. Sinundan niya ang tunog at nakarating sa isang pahingahan sa kanto. Doon, isang babae ang nakabitin na walang buhay sa kanyang harapan. Buhay pa ang kanyang sanggol, ngunit pinili niyang wakasan ang sariling buhay. Isinuko niya ang huling pagkakataon ng kanyang anak na mabuhay. Nagpatuloy ang iyak ng sanggol, ngunit humihina na ito, halos nawawala sa katahimikan. Dahan-dahang kinuha ni Lin Fan ang sanggol mula sa mga braso ng patay na babae, sinusubukang pakalmahin ng kanyang maiinit na kamay ang mahinang iyak. Pagkatapos ay may naramdaman siya sa kumot ng sanggol, isang maliit na tala-arawan. Nakasulat dito, walang saklolo, walang pagkain. Nanghihina na ako, alam kong hindi na ako magtatagal. Nakita ko nang nagiging zombie ang mga patay. Ayokong saktan ang baby ko. Habang malinaw pa ang isip ko, kailangan kong gawin ang nararapat. Takot na takot akong kagatin siya, kaya binasag ko ang sarili kong ngipin at tinakpan ng tape ang bibig ko. Sa ganitong paraan, kahit maging zombie ako, hindi ko siya masasaktan. Ang pangalan ng baby ko ay Mingming. Kung sino man ang makakita nito, pakiusap, hayaan niyo siyang mabuhay. At kung hindi niyo kaya, pakiusap, huwag niyo siyang iwan sa labas. Ayokong makain siya. Marahang napabuntong hininga si Lin Fan. Magpahinga ka na. Gagawin ko ang lahat para mapanatiling buhay ang anak mo. Ngunit sa sandaling nagsalita siya, isang bola ng basketball ang gumulong ng katakataka sa kanyang paanan. Isang segundo ang lumipas, isang zombie na kamukha ni Garfield ang biglang sumugod sa kanya. Mas mabilis ito kaysa sa alinmang zombie na nakaharap niya dati. Inilabas ni Lin Fan ang Frostmourne na nagtataka. Paano nagkaroon ng ganitong halimaw dito habang buhay pa ang sanggol? At doon niya napagtanto, naghihintay lang ang nilalang na ito. Ginagamit ang sanggol bilang pain para manghuli ng sinumang may sapat na kabaitan para tumulong. Sa isipang iyon, iwinasiwas ni Lin Fan ang Frostmourne at hinati ng malinis sa gitna ang evolved speed type na zombie. Tumunog ang system, nakakuha ng +3 attribute points. Iba ito. Malinaw na mayroon itong talino. Lahat ng ibang zombie na nakilala niya ay halos wala ng isip. Mula sa mga labi ng nilalang, isang pulang kristal ang lumabas na mahinang kumikinang. Kumindat si Lin Fan. Bumubulong sa sarili, siguro isa itong bookworm na zombie.
Marahil ay nag-aral siyang mabuti sa bookstore na ito. Oo, totoo nga, ang kaalaman ay kapangyarihan. Teka, dahil nandito na rin lang ako, kukuha ako ng ilang workbook at exam paper para kay Fei-Fei. Mukha siyang masipag mag-aral. Mababaliw siya kapag nakita niya ang mga ito. Samantala, sa ilalim ng isang base sa disyerto sa malayo, isang propesor ang nakatitig ng dilat ang mga mata sa isang nakasarang pulang kristal. Sinasabi mong galing ito sa loob ng bungo ng isang zombie. Sumaludo ang isang babaeng opisyal. Yes, sir, kakaiba ang specimen. Kaya't sinuri namin ito at natagpuan ang kristal na ito sa loob ng utak nito. Sabihin mo sa akin ang lahat, sabi ng propesor. Ang unang putok ay galing kay Xiangnan, paliwanag niya. Sniper rifle, direktang tama sa ulo, pero hindi namatay ang zombie. Sa halip, mabilis itong tumakbo patungo sa base. Patuloy siyang nagpaputok. Lahat ng bala ay tumama sa ulo. Bumagsak lang ito matapos tuluyang mawasak ang bungo nito. Bago ito, lahat ng zombie na nakita namin ay napapatay sa isang simpleng saksak sa ulo. Pero itong isa, kahit mga high caliber na bala ay hindi ito napatumba. Hindi ito maipaliwanag. Sumimangot ng malalim ang propesor. Nag-evolve ang mga zombie, pero bakit ganito? Sapat na ang lakas para hindi sila mapatay kahit tamaan sa ulo, nagiging demonyo na sila. Sa ngayon, 2 base na lang sa China ang may komunikasyon, ang Dragon Palace at Galaxy Base, buntong hininga niya. Pero sa patuloy na pag-evolve ng mga undead, maililigtas pa ba natin ang natitira sa mundo? Nag-atubili ang babaeng opisyal, bahagyang namumula. Sir, may ideya po ako, hindi masyadong scientific, pero dati po kasi akong nagbabasa ng mga zombie novel. Sa mga kwentong iyon, may mga kristal sa utak ang mga zombie, materyales para sa evolution. Ang mga taong pumapatay ng zombie ay kayang sipsipin ang enerhiya ng kristal para lumakas, maging superhuman pa nga. Baka ganoon din ang kristal na ito. Mukhang litong-lito ang propesor. Hindi pa siya nakabasa ng kahit isang nobela sa buong buhay niya. Sa pagkarinig pa lang ng zombie fiction, napatingin siya na may malaking question mark sa mukha. Samantala, si Lin Fan na buhat-buhat ang nailigtas na sanggol ay mahinahong lumabas ng bookstore. Ang kanyang kaswal na paglalakad sa kalye ay nakuha ang atensyon ng isang babaeng nanunood mula sa itaas. Ang pangalan niya ay si Sue Xiaoxiao, isang dating sikat na cake influencer na kilala sa mga baking video na nakasuot ng magagarang Lolita dress. Bigla, sumulyap si Lin Fan sa direksyon ng kanyang bintana. Nagulat, tinakpan ni Sue Xiaoxiao ang kanyang bibig at yumuko sa ilalim ng bintana. Shit, tumingin siya rito. Nakita niya ba ako? Napansin ni Lin Fan ang isang bahagyang anino na dumaan sa salamin. Isang survivor, isip niya. Pero bago pa siya makapag-isip pa, isang kotse ang humarurot at huminto sa harap ng istasyon ng pulis sa malapit. Matapos makumpirma na walang mga zombie sa malapit, 4 na lalaki ang bumaba mula sa kotse, mga siga mula sa Huangshu Underworld. Binigyan sila ni Lin Fan ng isang kaswal na kaway. Kahit sa malayo, naaamoy niya ang matinding baho ng dugo na nakakapit sa kanila. Natigilan ang lalaking may buzz cut. Ano to? May buhay pa pala rito sa labas. Bulong ng lalaking kulot ang buhok, patayin na ba natin siya? Umiling ang lalaking nakabun. Huwag, masyado tayong makakatawag ng pansin. Tandaan nyo, nandito tayo sa utos ng boss. Tumango ang mataba. Oo, kung hindi natin mahanap ang gusto ng boss, babalatan niya tayo ng buhay. Samantala, malamig na tinitigan ng kalbong lalaki sa kotse si Lin Fan, iniisip, hindi man lang siya tumatakbo. Kapag nakuha na ng mga bata ang mga baril, itatali ko siya sa bumper at hahayaan siyang pagpira-pirasuhin ng mga zombie. Pero bago pa niya matapos ang iniisip, lumitaw ang mukha ni Lin Fan sa labas mismo ng bintana na nakangiti ng katakataka. Tinitigan siya ni Lin Fan sa mata, kalmado ngunit matalas ang tono. Kaya ano ba talaga ang ginagawa niyo rito sa labas? Halos mapasigaw ang kalbong lalaki. Ano to? Hindi ba't nasa kabilang kalye lang siya kanina? Sa sandaling iyon, bumalik ang 4 na lalaking pumasok sa istasyon ng pulis dala ang mga ninakaw na baril. Hoy, bakit nandito pa rin yung lalaki? Anong ginagawa niyong dalawa? Nagbulong ang kalbo. Nahanap niyo ba yung gamit ng boss o ano? Suminghal ang lalaking may buzz cut. Siyempre, bakit pa ba tayo nandito? Sa dami niyan, ayos na tayo. Tinitigan ng kulot si Lin Fan. Ang tapang ng bata, naglalakad mag-isa sa kalye. Paano ka nabubuhay pa? Mahinahong sumagot si Lin Fan. Kapag nakakatagpo ako ng mga zombie, sinusubukan ko silang kausapin. Kung hindi gumana, pinoprotektahan ko ang sarili ko. Isang wasiwas, wala na sila. Kumindat ang lalaking kulot. Seryoso ba siya? Ano bang pinagsasabi niya? Sumigaw ang lalaking may buzz cut.
Bumunot siya ng baril at itinutok kay Lin Fan. Alam mo ba kung gaano kahalaga to? Hindi natinag si Lin Fan. Kaya pumasok kayong apat sa istasyon ng pulis para magnakaw ng mga baril. Ngumisi ang lalaking may buzz cut. Baliw ka. Apocalypse na. Siyempre, nagnakaw kami. May mga ginawa na kami na hindi mo man lang maiisip. Hindi niya natapos ang sinasabi. May guhit ng liwanag at sa isang igla humiwalay ang braso niya sa kanyang katawan. Walang emosyong humingi ng paumanhin si Lin Fan. Sorry, sanay akong maghiwa ng mga zombie bilang depensa sa sarili. Sandali kong nakalimutan na tao ka pala. Nagulat ang lahat sa eksena. Kinapa ng lalaking nakabon ang kanyang baril. Bago pa niya makalabit ang gatilyo, hinati siya ni Lin Fan sa dalawa sa isang hampas. Nanigas sa takot ang huling dalawang lalaki. Masyado siyang mabilis para makita. Tao ba talaga siya? Mula sa kotse, sumigaw ang kalbong lalaki, mga tanga. Ang iingay niyo. Parating na ang mga zombie. Sakay na, gaya ng inaasahan, umalingaw-ngaw ang mga paos na sigaw sa bawat kanto. Isang kawan ng undead ang sumugod patungo sa kotse na parang isang grupo ng mga asong ulol. Dinibdiban ng kalbong lalaki ang gas pedal at humarurot palayo ng hindi lumilingon. Patay ka na, bata. Sisiguraduhin yan ng boss. Sumigaw ang dalawang iniwang lalaki sa kanya. Pangina mo, nandito pa kami sa baba. Bumalik ka rito. Isinukbit ni Lin Fan ang kanyang espada habang bumubuntong hininga. Kita nyo, kahit ang masisigasig na zombie ay hindi kayang tiisin ang kawalang katarungan. Ginagawa nila ang kanilang tungkulin bilang mamamayan. Tinitigan siya ng dalawang lalaki. Masyadong takot para magsalita. Mga zombie na may pakialam sa lipunan. Brad, dumating sila dahil pumatay ka ng mga tao. Yumuko si Lin Fan, pagkatapos ay magaan na tumalon sa isang kalapit na balkonahe sa second floor. Sa kanyang kasalukuyang stats, parang ordinaryo na lang ang parkour. Pinanood ng mga lalaki ang kanyang papalayong anyo, tulala. Walang atleta sa mundo ang kayang tumalon ng ganoon kataas. Ilang sandali pa, bumuhos sa kanila ang kawan ng mga zombie na parang isang buhay na alon. Sandali lang ang kanilang mga sigaw, mabilis na natabunan ng tunog ng napupunit na laman. Nakuha ng kaguluhan sa labas ang atensyon ni Sue Xiao Xiao, ang cake influencer. Ang daming zombie. Huwag mong sabihin yung lalaking pag-ala-gala kanina ang nagdala sa kanila rito. Ano bang iniisip niya? Suicide ang lumabas diyan. Siguradong patay na siya ngayon. Pero bago pa niya matapos ang iniisip, biglang lumitaw ang mukha ni Lin Fan sa labas mismo ng kanyang bintana. Napasubsob siya sa sahig na nanginginig. Sandali, nasa second floor to. Paanong nasa labas ang mukha niya? Nakatayo sa outdoor AC unit, inakala ni Lin Fan na natroma lang siya sa apocalypse. Takot na takot siya. Dapat bigyan ko siya ng oras para masanay. Bibisitahin ko ang bintana niya araw-araw, sinserong isip niya. Ngingitian ko siya, magpapakita ako ng kabaitan. Malalaman niyang wala akong masamang balak. Samantala, nakakuha na si Su Xiao Xiao ng fruit knife. Naku, nakita niya ako. Anong gagawin ko? Hindi ako makakatakbo. Aalertuhin niya ang ibang survivors. Hindi ko hahayaang mahuli nila akong buhay. Kung hindi ko siya kayang labanan, sasaksakin ko muna ang sarili ko. Hindi siya makakakuha ng mainit na katawan para paglaruan. Kasabay nito, sa loob ng marangyang mansyon sa burol sa Huangshi, pumasok ang kalbong thug. Bakas ang takot sa buong mukha niya. Boss, may problema tayo. Isang lalaking may peklat sa mukha ang humithit sa kanyang tabako habang nakakunot ang noo. Problema, 5 kayong umalis tapos ikaw lang ang bumalik. In-exaggerate ng kalbong lalaki ang kanyang kwento. Boss, pagdating namin sa police station, may isa pang grupo na nagtatago sa dilim. Noong nahanap na namin ang mga baril, inakit nila ang mga zombie papunta sa amin. Nautal ang kalbong lalaki. Sinabi ko sa mga kasama ko na bumalik sa sasakyan, pero napakaraming zombie. Naharangan ang daan. Wala akong choice kundi mag-drive palayo. Sa loob-loob niya, nagpapanik na siya. Hindi pwedeng malaman ni boss na isang tao lang yon. Iniwan ko sila at tumakbo noong nakita ko ang kawan na yon. Kinakabahan siyang sumulyap sa kanyang boss. Bakit wala siyang sinasabi? Naku, patay. Sasaktan niya ako. Kaya ng taong to na durugin ang laryo gamit lang ang kamay. Aba, minsan na niyang binasag ang isang bato sa isang sampal lang. Sa wakas ay tumingala si Wong Defu, idiniin ang nakasinding tabako sa noo ng kalbong lalaki. Bakit hindi ka namatay doon? Nanginginig ang kalbong lalaki, kinagat ang dila para hindi mapasigaw. Alam niyang kung gagawa siya ng ingay, tatapusin siya ng galit ng boss niya. Nang maubos ang sigarilyo, pilit siyang ngumiti ng kaawa-awa. Boss, gusto ko lang magmaneho para sa inyo. Yun lang po. Suminghal si Wong Defu. Inis,
pero hindi sapat para patayin siya. Itinapon niya ang tabako. Lumayas ka. Sumandal, nanlamig ang mga mata ni Huang Defu. Plano niyang kunin ang buong villa complex bilang kanyang base na unti-unting lalawak. Pero ngayon, mukhang may isa pang team sa Huangshi na may parehong ideya at sapat na lakas ng loob na salakayin ang police station para sa mga baril. Mukhang kailangan ko ng maunang umatake, bulong niya. Kinabukasan, bumuhos ang sikat ng araw sa komunidad ng Yangwang. Nakaluhod sa hardin si Ginang Sugifeng, nagtatanim ng mga butong dinala ni Lin Fan. Samantala, pinapatibay ni na Mr. Zhou Aizuan at Mr. Wang Jingwo ang mga gate at labasan gamit ang mga tabla para hindi makapasok ang mga zombie. Sa kabilang banda, tinuturuan ni Lola Liang si Fei Fei. Matiyagas siyang ginagabayan sa math, physics, at chemistry. Nang matapos ni Fei Fei ang kanyang homework, nakita niyang may ilang textbook na biglang nakapatong sa mesa. Ngumiti si Lin Fan ng may pagmamalaki. Alam ko na, masipag kang bata, kinuha ko yan para sa'yo kagabi. Pero ang mga mata ni Fei Fei ay puno na ng luha, handa nang bumuhos anumang oras. Bago pa siya makapagsalita, nagsimulang umiyak ng malakas ang sanggol sa mga braso ni Lin Fan. Nag-aalalang tumingin si Lin Mi. Saan mo nahanap ang batang yan? Nag-alinlangan si Lin Fan. Lola, dating army medic si Sue. Ipatignan muna natin sa kanya. Narinig ang iyak ng sanggol, nagmamadaling pumasok si Lola Sue mula sa bakuran. Bilis, dalhin mo siya rito. Matapos suriin, nakahinga siya ng maluwag. Mabuti na lang at nahanap mo siya agad. Ilang minuto pa, at hindi na sana siya umabot, pero hindi pa siya ligtas sa panganib. Mahina ang katawan niya. Impeksyon na ang mga pantal sa puwit niya, at may ilang maliliit na sugat. Kakailanganin niya ng maingat na pag-aalaga. Lin Fan, anong pangalan niya? Isang bagay lang ang nabanggit sa diary ng nanay niya. Ang pangalan ng sanggol ay Mingming. Kung gayon, ipagamit mo sa kanya ang apelyido mo. Lin Mingming, mungkahi ni Lola Sue, pero umiling si Lin Fan. Hindi, Mingming lang. Paglaki niya, sasabihin ko sa kanya ang lahat tungkol sa nanay niya. Napansin ni Li Mei na nahihirapan si Lin Fan sa paghawak sa sanggol at nagpasya siyang tumulong. Ako na ang mag-aalaga sa kanya. Marami ka nang ginagawa. Ngumiti si Lin Fan nang may pasasalamat. Kung gayon, maghati tayo ng oras. Ikaw sa umaga, ako naman sa gabi. Sakto nang maayos na nila ang sitwasyon ng sanggol, biglang sumigaw mula sa gate sina Lolo Zhou at Lolo Wang, may takot sa kanilang mga boses. Lin Fan, halika rito. May mali. May mga zombie na nag-iipon sa kalsada. Kumunot ang noo ni Lin Fan. Kakaiba yan. Naligaw ko na sila kanina pa noong pabalik ako. Huwag mong sabihin. Nagsimula nang mag-evolve ang talino ng mga zombie. Nang makita ni Lin Fan at ng dalawang matanda ang mga zombie, napansin nilang pinangungunahan sila ng isang maliit na delivery truck. Walang tigil sa pagbusina ang driver, pinapanatili ang mabagal at pare-parehong bilis. Habang nanonood sa mga kamera, hula ni Lolo Zhou na sinusubukan ng driver na ilayo ang mga zombie, para bigyan ng pagkakataon ang ibang survivors na makakuha ng supply. Sumilip si Lin Fan sa isang siwang sa pader at nakita rin niya ito. Tatlong survivor na armado ng mga bakal na tubo at kalasag ang tumakbo papunta sa malapit na mga tindahan habang abala ang kawan. Pero kumunot ang noo ni Lolo Zhou. Sandali, bumalik ang truck na yon. Natigilan ang mga scavenger nang makita nilang muli ang parehong truck. Doon lang nila napagtanto na sinasadya ng driver na ibalik ang mga zombie sa kanila. Sa loob ng taxi, nagsindi ng sigarilyo ang lalaki. Nagbalik ang kanyang isip sa araw na nagwakas ang mundo. Nang maubos ang pagkain, wala siyang choice kundi sumuong sa labas. Dahil kulang sa karanasan, agad siyang nakita ng isang kawan. Noong tila tiyak na ang kamatayan, isang truck ang huminto sa tabi niya. Dalawang lalaki ang lumundag palabas, isa may kalasag, isa may bakal na tubo, tinutumba ang mga zombie ng buong bagsik. Dahil sa pasasalamat, nagmakaawa siyang sumama sa kanila. Tumanggi sila, pero nang banggitin niya ang kanyang asawa at anak na nasa bahay pa at humingi ng pagkain, bigla silang ngumiti at sinabing dalhin niya ang kanyang pamilya. Dadalhin daw nila sila sa ligtas na lugar. Inakala niya talagang nakakilala siya ng mabubuting tao, pero nang makita nila ang kanyang asawa, nagbago ang kanilang mga tingin. Itinali nila siya at ginahasa ang babae sa mismong harapan niya. Sa huling pagpupumiglas, nakawala ang kanyang asawa at lumaban, pero inihagis lang siya mula sa third floor at namatay agad. Noong una, gustong lumaban ng lalaki hanggang mamatay, pero binihag nila ang kanyang 8 taong gulang na anak. Kung lalaban siya, pahihirapan ang anak niya hanggang mamatay. Matagal siyang naghintay ng pagkakataon para lipulin ang mga hayop na ito. Dinaganan niya ang gas, nanunumpa na hindi niya hahayaang makabalik ng buhay ang mga halimaw na ito.
Sumalpok ang truck sa harapan ng tindahan, dinurog ang tatlong salot sa loob habang nagliyab ang apoy at usok sa kalangitan. Nakita ni Lin Fan ang eksenang ito at hindi napigilang buksan ang gate ng komunidad, binaliwala ang pagpigil ng matanda habang sumugod siya palabas. Samantala, naipit ang lalaki sa upuan ng driver dahil sa airbag habang umaakyat ang mga zombie sa truck at pinalibutan siya. Malamig na sumigaw si Lin Fan sa kawan. Pwede bang tumigil kayo sa paggulo sa paligid ng Sunshine Complex? May mga matatanda, ina, at sanggol kami rito. Huwag kayong magkalat. Lumingon ang mga zombie sa kanya, saglit na nalito. Ngunit ilang sandali pa, tila naganahang muli sila at sumugod sa kanya. Inilabas ni Lin Fan ang Frostmourne at tumumba ng higit sa 10 zombie sa ilang wasiwas lang. Ang dalawang matandang nanonood sa mga monitor ay pinagpawisan ng malamig. Nagsisimula na silang maniwala na baka isa talagang super soldier si Xiao Fan. Sa lakas na tulad nito, baka isang araw, ang muling pagbangon ng sibilisasyon ay magsisimula dito mismo sa Huang City at si Xiao Fan ang magiging mitsa. Pagkatapos, sinuri ng retiradong military doctor na si Su Gifen ang mga sugat ng lalaki at nalamang mga sugat lang ito mula sa pagkakabangga. Huwag mag-alala, prinotektahan siya ng airbag. Galing lang sa ilong niya ang dugong ito. Tumingin si Lin Fan sa mausok na kalsada sa labas. Siya ang gumawa ng gulo, kaya syempre, kailangan niyang linisin ito. Tinitigan siya ng tatlong matanda, nararamdamang may mali, pero hindi makakontra sa kanya. Di nagtagal, nagising ang lalaki na umuubo at nagtanong, langit ba ito? Sumagot si Lin Fan, hindi. Ito ang Sunshine Complex, ang aming tahanan. Dahil gising ka na, linisin mo ang kalsada mamaya. Magsisimulang mabulok ang mga katawan na iyon. Umupo ang lalaki, napangiwi sa sakit at nagpakilalang si Chun Hee, isang dating network repair worker. Salamat sa pagligtas sa akin, pero kailangan kong iligtas ang anak ko. Nasa base pa nila siya. Tinitigan siya ni Lin Fan. Iniisip na gumawa ng gulo tapos tatakas, walang planong linisin ang kalsada. Tapos gumawa si Lin Fan ng desisyon na ikinagulat ni Chun Hee. Linisin mo ang kalsada, ibigay mo sa akin ang address. Ako na ang gagawa ng utos. Ililigtas ko ang anak mo. Huwag kang mag-alala, mura lang akong maningil. At ganoon na lang. Pumayag si Lin Fan na iuwi ang 8 taong gulang na bata para sa 100 yuan na delivery fee. Gayunpaman, habang naglalakad ang dalawa sa kalsada, muli silang nakita ni Sue Xiao Xiao. Siya na naman. Muling lumitaw ang lalaking iyon at may hawak pa siyang maliit na batang babae na mukhang 8 o 9 na taong gulang lang. Agad na tumingala si Lin Fan at nakita ang babaeng nagtatago sa loob ng cake shop. Huminto siya sa paglalakad at kumaway kay Su Xiao Xiao sa isang palakaibigang paraan. Pinagpawisan ng malamig si Su Xiao Xiao. Hindi. Tumingin ang lalaking iyon sa direksyon na ito at ngumiti pa ng nakakatakot. Agad niyang isinara ang mga kurtina at yumuko sa ilalim ng bintana. Hindi ako nahuli ng halimaw na yon, pero kumuha siya ng isang batang babae. Iniisip kung ano ang susunod na mangyayari sa kanya. Lintik na apocalypse na to. Bakit ang mga salot na tulad niya ay nakakagalaw ng malaya? Nagkamot ng ulo si Lin Fan. Kakaiba ang kilos ng survivor sa loob ng cake shop. Siguro na trauma sa apocalypse at hindi na matino ang pag-iisip, hula niya. Hayaan na, Ting-ting, mapanganib ang mga survivor na tulad niya na may problema sa pag-iisip. Lumayo ka sa kanila sa susunod. Samantala, isang off-road vehicle ang dumaan na may malaking kawan ng zombie na humahabol sa likod. Ang lalaking nakasombrero ay biglang tumuro sa unahan at sumigaw, ano yon? Kinabahan ang team leader sa pag-aakalang may seryosong nangyari. Pero itinuro ng lalaking nakasombrero ang intersection, yung kakaibang survivor na nakilala natin kanina. Naglalakad-lakad pa rin siya na parang pag-aari niya ang lugar, at ngayon may bitbit pa siyang batang babae. Sobrang lakas ng loob ng taong to. Ang unang naisip ng leader ay, sa dami ng zombie sa likod nila, kung makita sila ng mga zombie, tiyak na mamamatay sila. Mabilis niyang sinabihan ang driver, si Old Mal, na bumusina para mailayo ang mga zombie sa kanila. Pero bago pa siya matapos magsalita, isang laruang musika ang biglang tumugtog mula sa unahan na nagpatigil sa lahat sa sasakyan. Hawak ni Lin Fan at Tinting ang isang laruang cactus, yung gumagalaw ang katawan at nagsasalita at kumakanta. Ang mga zombie na nagtatago sa malapit na mga sulok ay natigilan ng 1 segundo sa tunog, pagkatapos ay sumugod sila dito na parang nakakita ng sariwang karne. Natulala ang mga tao sa sasakyan. Leader, naunahan niya pa tayo. Tumulong siyang ilayo ang mga zombie. Nawalan ng laman ang isip ng leader. Lagot tayo, lagot na lagot. Samantala, pabalik sa base sa disyerto, natapos na ng mga mananaliksik ang pagsusuri sa crystal nucleus mula sa utak ng isang zombie.
Ang sangkap sa loob ay hindi katulad ng anumang kilala sa modernong agham. Napakatatag ng enerhiya. Ang panlabas na proteksiyon ng kristal ay parang isang malinaw na balat, halos katulad ng balat ng tao ngunit mas matibay. Napaisip ng malalim ang propesor bilang isang nakaligtas na research base. Ang kanilang kagamitan ay dekalidad, ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin nila natutukoy ang layunin ng mga kristal na natagpuan sa utak ng mga zombie. Pagkatapos ay sinabihan niya ang mananaliksik na kontakin ang Dragon Palace Base at Galaxy Base para tanungin ang kanilang progreso. Umiling ang mananaliksik sa pagkadismaya. Wala sa Dragon Palace Base o Galaxy Base ang nakahanap ng kristal sa loob ng ulo ng isang zombie. Ang kanilang conclusion ay simple lang, ipagpalagay na mayroon ang mga zombie nito. Tanging matatanggap na lang ng propesor ang katotohanan ito. Nang marinig ito, lalong nag-alala ang matandang propesor. Talagang kayang mag-evolve ng mga zombie at iyon ay masamang balita para sa mga nakaligtas na tao. Kung hindi sila makahanap ng paraan para labanan ito sa lalong madaling panahon, maaaring tuluyan ng maubos ang sangkatauhan. Samantala, sa rooftop ng isang residential complex sa Huang City, hawak ng isang lalaki ang isang zombie crystal at sumigaw. Nakuha ko. Gaya ng sabi sa nobela, may kristal talaga sa loob ng ulo ng mga zombie. Para makuha ito, nilinlang ko ang 7 kasamahan hanggang sa mamatay sila. Sipsipin ang kristal, lumakas. Papatay ako ng mas maraming zombie, lalo pang lalakas, at haharian ang apocalypse. Sa puntong iyon, ano ang hindi ko makukuha? Magsisimula ngayon ang pag-angat ko habang maraming pantasya ang pumapasok sa kanyang isip. Nilunok niya ang kristal sa isang lagok. Hayaan ang kapangyarihang ito na baguhin ang aking katawan. Bigyan mo ako ng pambihirang lakas. Ako ang magiging hari ng apocalypse. Sa loob ng 1 taon, iba't ibang babae araw-araw. Ngunit ilang sandali lang, walang naramdamang pagbabago si Jiang Hao sa kanyang katawan. Ano? Paano nangyari iyon? Wala bang silbi ang kristal? Hindi ganito ang nangyayari sa mga nobela. Bigla, isang matinding sakit ang naramdaman niya sa kanyang tiyan. Inakala niyang umepekto na ang kristal. Hawak ang kanyang tiyan, gumulong siya sa sahig, hindi maitago ang kagalakan sa kanyang mukha. Puno ang kanyang isip ng mga pangarap na lumakas, ngunit hindi nagtagal ay hindi na niya kinaya at sumuka ng dugo. Noon lang napagtanto ni Jiang Hao na mayroong talagang mali, at takot ang bumalot sa kanyang mukha. Sa malapot na dugo ay may mga piraso ng laman, mga bahagi ng panloob na organo na nasira at napunit. Sa ibang lugar, tinawid ni Lin Fan ang ilang mga kapitbahayan kasama ang isang batang babae at sa wakas ay ibinalik siya sa kanyang ama. Ang kanyang mga damit ay puno pa rin ng dugo ng zombie. Mabilis na pinaalalahanan ni Old Master Wang si Chunhee, ang bilis kumilos ni Xiao Fan ay hindi kapani-paniwala. Xiao Fan, bilisan mo at singilin mo na ang bayad sa kanya. Hindi naintindihan ni Chen He. Bakit magbabayad ng pera sa apocalypse? Pero masunurin pa rin siyang naglabas ng 100 yuan bilang kabayaran. Tumawa lang si Lin Fan. Hindi na kailangang magpasalamat. Nagbabayad ka. Ginagawa ko ang utos. Ito ang dapat kong gawin. Natigilan si Chen Yi. Akala niya noong una ay inaasar lang siya, pero tinanggap talaga ni Lin Fan ang pera at inihanda pa ni Old Master Wang ang 100 yuan para sa kanya ng maaga. Lumapit siya sa tenga ni Old Master Wang at bumulong, si Xiao Fan ba? Ay medyo may sira sa ulo pero pinagalitan siya ni Old Master Wang. Anong problema sa kanya? Ang pagbabayad para sa mga bagay ay normal na gawain. Kahit sa apocalypse, ganito ang ginagawa sa aming Sunshine Community. Isipin mong mabuti. Ito ay isang uri ng kaayusan. Kapag may kaayusan, may kinabukasan. Idinagdag ni Old Master Joe, sa totoo lang, noong una ay inakala rin naming hindi gumagana ng maayos ang utak ni Xiao Fan pero ngayon ay iba na. Ito ay isang antas ng pag-iisip. Ang mga nakakaintindi. Biglang naramdaman ni Cheney na hindi sapat ang kanyang utak. Hindi niya talaga maintindihan ang pinag-uusapan ng dalawang matanda, pero sa paanuman ay parang napakalalim nito. Sakto naman. Ang bell tower sa Shangyang Road ay biglang tumunog para sa tanghali. Tiningnan ni Lola Sue ang oras. Eksaktong 20 ng tanghali at nahulaan niyang may nag-ayos ng orasan para akitin ang mga zombie, na lumilikha ng pagkakataon para sa mga survivor na makakuha ng supply. Dagdag ni Old Master Joe ay Juan, kung sino man ang gumawa niyan ay mabuting tao, nagpapakita na kahit sa krisis may pag-asa pa rin. Habang nag-uusap ang mga matatanda, ang dami ng zombie na naakit ng kampana ay sumugod na patungo sa clock tower. Nakita rin ng mga taong nag-ayos ng tore ang napakaraming nagkakatipong zombie. Naghanda na silang umalis at maghanap ng mga supply sa malapit. Inutos ng babaeng leader, kumilos ng mabilis. 2 minuto lang tayo.
kunin ang lahat ng makakaya ninyo. Ngunit sa sandaling iyon, biglang yumanig ng malakas ang lupa. Sumigaw sa takot ang lalaking may sombrero, "Boss, may mali, may nangyayari." Sa gitna ng kumpol ng mga zombie, isang kakaibang laki ng zombie ang lumitaw. Iwinasiwas ng higanteng zombie ang kanyang braso, walang kahirap-hirap na gumawa ng daan gamit ang purong lakas. Tumalon ng mataas ang nilalang at direktang lumapag sa bell tower. Sa isang mabangis na atungal, dinurog nito ang tumutunog na kampana. Natigilan ang lahat sa kanilang nakita. Lintik, talagang may mga zombie na nag-evolve at nagkaroon ng talino. Naisip ng babaeng leader, may pagkakataon pa bang magpatuloy ang sibilisasyon ng tao? Samantala, sa Sunshine Community, napansin ng mga matatanda na huminto ang kampana bago makumpleto ang 12 tunog at nahulaan nilang may nangyari. Napatingin si Old Master Wong kay Lin Fan. Xiao Fan, mapanganib saan man sa apocalypse, pero mayroon pa ring pag-asa. At ang pag-asa ay laging nangangailangan ng isang taong hahanap dito, isang taong mamumuno, isang taong magpapalawak nito kahit kaunti para makita o mahawakan ito ng iba. May kasabihan, kung mas malaki ang kapangyarihan, mas malaki ang responsibilidad. Hindi pwedeng sarili lang natin ang iniisip natin. Kung walang mananagot, mawawala ang lipunan ng tao balang araw. Mahina ang isang taong nag-iisa. Walang sino man ang kayang gawin ang lahat ng mag-isa. Kaya't lumilitaw ang isang leader para bigyan ang lahat ng kaunting tulak, pinagsasama ang lakas at paniniwala sa isang bagay na mas malaki at mas malakas. Nakatulala lang na nakinig si Lin Fan. Hindi ko naintindihan ang lahat ng sinabi mo. Nagbago ang ekspresyon ni Old Master Wong. Naalala niyang iba ang lohika ni Lin Fan. Kailangan niyang sabihin ito sa paraang maiintindihan ni Lin Fan. Xiao Fan, paano kung ganito? Mayroong real estate agency sa malapit. Dahil gusto mong kumita ng pera, mag-part-time job ka, mamigay ka ng flyers at tanungin mo kung may mga survivor na gustong lumipat sa ating komunidad. Makakatulong ka sa iba at kikita ka pa ng bayad sa ahensya. Nang marinig ang part-time job at pagkakakitaan, agad na nagningning ang mga mata ni Lin Fan. Tumakbo siya papunta sa tarangkahan. Old Master Wong, gagawin ko na ngayon din. Nag-alala si Lola Su na niloloko lang nila siya pero hindi sumang-ayon si Old Master Wong. Ilang taon na ako sa militar. Si Xiao Fan ang pinakamalakas na taong nakita ko. Napakalakas niya, na parang hindi na siya tao. Baka siya na talaga ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Matapos gabayan, nagsimulang maglakbay si Lin Fan sa kaparangan bilang isang rental agent na naghahanap ng mga posibleng residente. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang kalye, isang Audi ang nagmaneho patungo sa kanya. Tinanong siya ng lalaki sa loob kung gusto niyang makipaggrupo para makaligtas sa apocalypse. Agad na tumanggi si Lin Fan. Hindi na kailangan. Nagtatrabaho ako, at mayroon na akong tirahan. Nang marinig iyon, inapakan ng lalaki ang gas at humarurot paalis. Hindi mapakali ang babae sa upuan ng pasahero. Iiwanan na ba talaga natin siya? Ang ingay ng makina ay aakit ng malaking grupo ng mga zombie. Napabuntong hininga si Lumen. Hanggang sa kaya lang natin tayo tutulong. Siya mismo ang tumanggi sa atin. At mula sa isang pangungusap na iyon, sa tingin ko medyo may sira sa ulo ang batang iyon. Samantala, isang malaking grupo ng mga zombie ang tumatakbo patungo kay Lin Fan na halos kasing bilis ng 100-meter dash. Ang mga ordinaryong zombie na ito ay malinaw na nag-evolve ngunit ang stats ni Lin Fan ay lampas na sa anumang masukat. Sa isang hiwa lang, pinagpira-piraso niya ang isang malaking grupo ng mga zombie habang tumatalsik sa hangin ang mga paa at kamay at organo. Tinitingnan ang mga zombie na kalilinis lang niya, huminga ng malalim si Lin Fan. Sa wakas, tapos na. Ang mga zombie na ito ay mas mahirap harapin kaysa dati. Nag-evolve sila. Mabuti na lang. Mayroon siyang maliit na assistant system at patuloy din siyang lumalakas. Matapos harapin ang mga zombie, biglang tumingala si Lin Fan. Nakita niya ang isang mensaheng SOS na nakasulat sa bintana ng isang residential unit. Galing ito kay Yani and I, isang 19 anyos na dance streamer na may napakagandang itsura at 1,000,000 followers. Mula nang magsimula ang apocalypse, nagtago lang siya sa bahay at nakaligtas ng ganito katagal dahil napakakaunti ng kanyang kinakain. Sa ikatlong araw, nakarinig siya ng katok at mga boses sa labas. Gusto niyang buksan ang pinto pero sa peephole ay nakita niya ang nakababatang kapatid ni Liu Hong, si Liu Bing. Si Liu Hong ang kanyang ahente at si Liu Bing ay isang walang kwentang sugarol na laging masama ang tingin sa kanya. Ngayong apocalypse na, kung may gustong gawin si Liu Bing sa kanya, tiyak na hindi siya pipigilan ni Liu Hong at baka tumulong pa. Kaya hindi niya binuksan ang pinto kahit paano nila siya suyuin, pero ngayon ay ubos na ang kanyang pagkain. Talagang mamamatay na siya sa gutom.
Samantala, inilalarawan pa rin ni Liu Bing ang kanyang katawan sa kanyang ate. Yung mga binti, yung baywang, yung balakang, ate, nababaliw ako sa kaisip lang. Pero masyadong matibay ang lintik na security door. Hindi gumagana ang pilit na pagbukas dito. Pinagalitan siya ni Liu Hong, kasalanan mo yan. Sinabi ko sa'yo na huwag masyadong magpahalata sa simula pa lang. Ngumisi si Liu Bing, apocalypse na. Sino pa ang kailangang magtago ng kahit ano? Sakto namang may narinig na mga yapak sa labas. Bumulong si Liu Bing, ate, huwag kang maingay. May gumagalaw sa labas. Maingat niyang sinilip ang sitwasyon sa peephole. Kumatok si Lin Fan sa room 1705. Hello, may tao ba sa loob? Hindi pa kailanman naging ganito kadesperada si Yani and I. Nakasulok, sumigaw siya, umalis ka. Huwag mo akong guluhin. Inakala niyang si Liu Bing na naman iyon. Guguho na ang mundo niya. Iniisip pa ng kumuha ng kutsilyo para tapusin ang sarili, pero alam niyang bababuyin ng hayop na iyon ang kanyang bangkay habang mainit pa. Matagal na kumatok si Lin Fan, pero walang ingay mula sa loob. Kinutuban siya ng masama, baka hindi na makahingi ng tulong ang tao sa loob, hindi na siya makapaghintay pa. Sa isiping iyon, sinira ni Lin Fan ang security door sa isang suntok. Sa loob, natagpuan niya ang isang magandang babae na may hawak na maliit na kutsilyo habang nanginginig ang mga kamay. Sinabihan siya ni Lin Fan na huwag magpanik pero paano naman siya hindi magpapanik? Isang estranghero ang kasisira lang ng pinto niya sa isang suntok sa gitna ng apocalypse. Nakilala siya ni Lin Fan. Ikaw ang dance streamer na si Yani and I, di ba? Nagtip ako sa'yo ng 1,000 yun aluwan niyon minsan. Bago iyon, palagi akong nanonood ng libre. Hindi ako nag-donate. Pero ang galing mo talagang sumayaw. Itinutok ni Yani and I ang kutsilyo sa kanyang leeg at sumigaw, huwag kang lalapit. Kapag bumalaw ka kahit isang hakbang, magpapakamatay ako dito mismo, hindi ako magpapahawak sa'yo. Minsan siyang nanood ng isang pelikula mula sa Island Nation kasama ang kanyang roommate sa dorm tungkol sa isang babaeng binihag, pinahirapan araw-araw, pinaglaruan araw-araw, at kalaunan ay sinanay na parang aso. Dati, iniisip niyang oo lang ang mga pelikula, pero ngayon naniniwala na siyang kaya talagang gawin ng mga tao ang mga ganoong kasuklam-suklam na bagay. Sinabi ni Lin Fan na wala siyang masamang intensyon. Isa akong housing agent. Napadaan lang ako. Nakita ko ang SOS message sa bintana mo, kaya napunta ako para tingnan. Tungkol naman sa pinto sa harap, pasensya na talaga. Wala akong narinig sa loob at inakala kong may nangyari sa'yo, kaya kinailangan kong gawin iyon. Tuluyang natulala si Yani and I. Ahente, SOS, may nangyari. At higit sa lahat kaya bang suntukin ng isang normal na tao ang isang bakal na security door. Itinaas ni Lin Fan ang kanyang kamay sa ere. Gusto ko lang talagang tingnan at i-promote ang ilang pabahay. Hindi maganda ang iyong kalagayan sa pamumuhay. Naisip mo na bang lumipat sa ibang lugar? Kung interesado ka, inirerekomenda ko ang Sunshine Community. Luma na ito, pero sa ilalim ng aking pamamahala, tahimik, malinis, at napakaligtas. Ang mga residente ay pawang mga eksperto mula sa iba't ibang larangan, mga doktor, guro, mga veteranong may parangal, mga retiradong babae mula sa paggawaan ng militar, at kahit isang tagapag-ayos ng internet. Mayroong kumpletong outdoor gym sa ibaba at sakahan na kami mismo ang nag-develop. At ang pinakamahalaga, abot kaya ito. Pagkatapos marinig ang lahat ng iyon, ang takot ni Yanini ay dahan-dahang napalitan ng pagkabigla. Nang makita ang pagbabago sa ekspresyon niya, nakasiguro si Lin Fan. Binababaan na niya ang kanyang depensa at dahan-dahan na siyang tinatanggap. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Naiintindihan kung natatakot ka. Ang isang magandang babae na tulad mo ay siguradong nahirapan sa sakunang ito, pero may kabutihan pa rin sa mundo. Dapat tayong lumakad patungo sa liwanag. Sige na, ibaba mo na ang kutsilyo. Tingnan mo ang flyer. Baka bigyan ka nito ng mga ideya. Tinitigan ni Yanini ang flyer sa kanyang kamay. Parang kakatwa. Hindi niya napigilang magtanong, sino ka ba talaga? Ngumiti si Lin Fan. Hindi ko ba sinabi? Ang pangalan ko ay Lin Fan, isang housing agent mula sa shipping agency. Dalubhasa ako sa pagpapaupa ng mga lugar. Kung hindi ka nasisiyahan sa kasalukuyan mong tirahan, pwede kang pumunta sa Sunshine Community. Bakit hindi tayo umupo at ipapakilala ko ito ng maayos? Patuloy na nag-promote si Lin Fan, tingnan mo itong layout, Building 1, Room 504, 2 kwarto, isang sala, 60 square meters. Ang upa ay nasa 1,500 kada buwan. May elevator, madaling puntahan. Pero dahil babae ka at isang streamer, siguradong marami kang damit. Kaya inirerekomenda ko ang Building 2, Unit 2, mas malaki ang kwarto, siguradong mas bagay sa iyo.
Babae rin ang dating umuupa. Kakatapos lang ng kontrata niya ilang araw na ang nakalipas. Hindi napigilan ni Yanini na magtanong, may sakit ka ba sa isip o ano? Agad na nainis ang itsura ni Lin Fan. Mabait na akong nagre-rekomenda ng mga lugar tapos iinsultuhin mo ako. Kung ayaw mong umupa, sabihin mo lang. Aalis na ako. Nang makitang tatayo na siya para umalis, agad siyang hinawakan ni Yanini at humingi ng tawad. Sandali. Sorry, hindi ko sinasadya. Humihingi ako ng tawad. Bumuntong hininga si Lin Fan. Kailangan mo ng magandang pag-iisip para kumita ng pera. Sige, tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad. Pero nagtanong pa rin si Yanini, ganyan ka ba palagi? Ibig kong sabihin, itong klase ng hindi gaanong normal. Nang makita ang madilim niyang ekspresyon, nagmadali siyang magpaliwanag, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang bago pa siya matapos, pinutol siya ni Lin Fan. Hindi normal, hindi ba't kayong mga tao ang ganyan? Iniisip ng lahat na ang apocalypse ay nangangahulugang walang mga patakaran, pero eksakto ang pag-iisip na iyon ang nagpapalala sa mundo. Sa apocalypse, ang pinakanakakatakot na bagay ay hindi ang mga zombie, kundi ang mga tao. Namumuhay lang ako ayon sa mga dating patakaran tulad ng dati dahil may lakas akong gawin ito. Tiningnan siyang muli ni Yanini. Kakaiba siya, pero may katuturan ang sinabi niya. Nagpapakatanga ba siya para maging kampante ang iba? Bahala na. Wasak na ang lugar na ito. Ang pananatili ay nangangahulugang kamatayan. Kailangan kong umalis. Ngumiti si Lin. So, gusto mo bang kumuha ng lugar? Mabilis na tumango si Yanini. Oo, uupahan ko yung sinabi mo. Nagpatuloy si Lin Fan, kung gayon, i-empake mo na ang iyong mga gamit. Tinitigan siya ni Yanini. Nagpaliwanag si Lin Fan. Lilipat ka, hindi ba? Kailangan mong dalhin ang mga gamit mo. Mga importanteng bagay, bank cards, at cash kung mayroon ka. Ang apartment na iyon ay 1,800 kada buwan. Natulala si Yanini. Kuya, gusto ko lang makaalis dito. Tingnan mo siya, pera pa rin ang iniisip ngayon. Hindi ko talaga masabi kung nagpapanggap lang siya o talagang ganito siya. Makalipas ang 10 minuto, tiningnan siya ni Lin Fan nang may pagkalito. Tapos ka na mag-empake. Iyan lang lahat. Tumango si Yanini at pinaalalahanan si Lin Fan na may mga survivor sa ibaba at mapanganib sila. Natatakot siyang baka hindi sila makaalis. Kalmadong pinababa ni Lin Fan siya sa hagdan. Huwag kang mag-alala. Malakas ako. Nag-isip si Yanini. Well, sinuntok niya nga ang isang reinforced na pinto, pero pagdating nila sa susunod na palapag, biglang bumukas ang pinto ni Liu Bing. May hawak siyang kutsilyo sa kusina. Yanini, saan ka sa tingin mo pupunta? Bata, mas mabuting ilabas mo ang babaeng iyan ngayon din at umalis ka na kung hindi, pagsisisihan mo ito. Pero hindi man lang umatras si Lin Fan. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Paumanhin. Karaniwan ay hindi ako ngumingiti maliban na lang kung hindi ko mapigilan. Pasensya na sa tanong. Pero paano mo nga ba ako balak pagsisihin? Sa sumunod na segundo, kumilos si Lin Fan sa hindi kapani-paniwalang bilis at agad na inagaw ang kutsilyo sa kanyang kamay. Tuluyang natigilan si Liu Bing, pakiramdam niya ay hindi totoo ang lahat ng nasa harap niya. Inilabas lang niya ang kutsilyo para takutin ang lalaki na iwanan ang babae. Sino ang mag-aakala na maaagaw ang kutsilyo sa kanya sa isang iglap lang? Hindi iyon normal. Pero sa halip na atakihin siya, sinabi ni Lin Fan na mapanganib ang kutsilyo at kahit ang pagbabanta lang sa isang tao nang hindi nananakit ay itinuturing pa ring paglabag sa mga batas ng pampublikong seguridad. Ang matuwid at seryosong tono na ito ay lalong nagpalito kay Liu Bing. Kusang loob pa niyang kinuha pabalik ang kutsilyo na iniabot sa kanya ni Lin Fan. Pinaalalahanan siya ni Lin Fan, hawakan mo ng maayos at huwag nang gumawa ng katangahan ulit. Isa pa, kung talagang aatakihin mo ako, idedepensa ko ang aking sarili at magiging magulo iyon para sa iyo. Tinitigan ni Liu Bing ang kutsilyo na tulalang tulala. Ano bang nangyayari? Hindi niya maintindihan ang lahat. Gusto sanang pigilan ni Yanini si Lin Fan sa pagbabalik ng kutsilyo, pero huli na ang lahat. Naisip niya kung paano mula nang maging influencer siya, tinuring niyang parang kapatid si Liu Hong, binigyan siya ng pera, mga oportunidad, lahat. Ngunit sa apocalypse, naging estranghero siya, tinulungan pa ang kanyang kapatid na sirain siya. Lumingon si Lin Fan at sinabihan siyang sumunod. Tara na, pero tinitigan ni Liu Bing si Yanini ng may sakim na mga mata at sumigaw sa kanila, hinto. Sinulyapan siya ni Lin Fan at malamig na nagtanong, may kailangan ka pa. Humakbang ng ilang beses si Liu Bing dala ang kutsilyo, iniisip na matagal na niyang gusto ang babaeng ito at hindi niya ito hahayaang umalis ng ganito. Nilakasan niya ang kanyang loob at sinabi kay Lin Fan, kinukuha mo siya dahil gusto mo ang katawan niya. Tama,
Naramdaman ni Lin Fan na iniinsulto ang kanyang pagkatao. Ingatan mo ang bibig mo. Tinitigan ni Liu Bing si Yanini ng may malagkit at malaswang tingin. Mas mabuting mag-isip kang mabuti. Kung mananatili ka rito, ako lang. Pero kung sasama ka sa kanya, sino ang nakakaalam kung ilang lalaki ang makakatagpo mo? Baka iilan, baka dose-dosena, matataba, pandak, pangit na magpapalitan hanggang sa gugustuhin mo ng mamatay. Naiisip mo ba iyon? Ito ang apokalip. Walang batas, walang moralidad, walang may pakialam sa iyo. Ang pananatili dito ang pinakamagandang opsyon mo dahil ako lang ang kakaharapin mo. Ang mga maruruming salitang iyon ay patuloy na tumatatak sa isipan ni Yanini. Liu Bing, tigilan mo na ang pangangarap. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa manatili. Matapos tanggihan, nabalot ng kabaliwan ang mga mata ni Liu Bing. Isinisi niya ang lahat kay Lin Fan. Kung hindi kailanman maglalakas loob si Yanini na sumagot. Ang pagkaagaw ng kutsilyo ay dahil siguro sa naging pabaya siya. Walang normal na tao ang makakakilos ng ganoon kabilis. Sa kanyang self-hypnosis, lalong naging baliw ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay iwinasiwas niya ang makintab na kutsilyo pababa kay Lin Fan ng buong lakas. Namutla ang mukha ni Yanini. Sumigaw siya na mag-ingat si Lin Fan. Tungkol naman kay Lu Hong, inakala niyang takot na si Yanini. Mamaya, kailangan niya lang tulungan ang kapatid niyang pigilan ang lalaki, pero hindi inaasahan, biglang nawalan ng malay si Liu Bing at tumalsik pa atras na parang may malakas na tumama sa kanya. Bumagsak siya sa pader, at nabitak ang ibabaw nito na parang sapot ng gagamba. Dahan-dahang inurong ni Lin Fan ang kanyang kanang binti at kalmadong ipinaliwanag, kasalanan niya iyon. Dinipensahan ko lang ang sarili ko. Napatingin si Yanini sa gulat. Napakalakas ng lalaking ito. Sa isang iglap, tapos na si Liu Bing. Hindi na naglakas loob si Liu Hong na gumawa pa ng gulo at nagmadaling tingnan kung humihinga pa ang kanyang kapatid. Bumaba pa sila ng ilang palapag at napansin ni Yanini ang mga wasak na bangkay ng zombie sa lahat ng dako. Pinatay mo lahat ng ito. Sinabi ni Lin Fan na pagdating niya, gumagala ang mga zombie at inatake siya. Kaya wala siyang pagpipilian kundi ipagtanggol ang kanyang sarili. Gustong malaman ni Yanini kung ano talaga ang kanyang propesyon. Napabuntong hininga na lang si Lin Fan. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Isa akong real estate agent mula sa Shinfeng Agency. Siyempre, hindi naniwala si Yanini sa kanya. Ang lahat ay parang isang klishe na script ng maikling drama, ordinaryong trabaho sa labas, ngunit may nakatagong malakas na kapangyarihan sa loob. Nang makarating sila sa kalye, patuloy na nagtanong si Yanini, palagi ka bang naglalakad sa labas ng ganito? Sabi ni Lin Fan, oo. Sa apocalypse, lahat ng bagay ay hindi maginhawa. Kailangan kong kumita ng pera para mabuhay. Huwag kang malinlang sa pagiging realtor ko. Isa rin akong security guard. Tumutulong ako na panatilihin ang kaayusan sa komunidad, at binabayaran pa ako ni Matandang Wong para dito. May nakuha na namang isang mahalagang impormasyon, isa kang security guard. So nagde-deliver ka rin ba ng pagkain o ano? Umiling si Lin Fan. Hindi. Pero minsan gumagawa ako ng mga utos para sa mga survivor at kumikita ng kaunting dagdag. Tuwang-tuwa si Yanini sa kanyang nalaman. Tugma lahat. Real estate agent, security guard, taga-utos, ang perpektong Dragon King na nagbabalat kayo sa mga ordinaryong trabaho. Nakatagpo ako ng malakas na kakampi. Napakaswerte ko. Sa pag-iisip nito, hindi niya napigilang tumawa ng malakas, ngunit binigyan siya ni Lin Fan ng kakaibang tingin. Sayang naman. Napakabait na babae, pero isang ganap na tanga.